Kabanata 971. Reunion 1. Habang tinitingnan ng aswol na planetang pinagtataniman, kumalat ang banal na pandama ni Situnan at nagpatuloy na sumabog pasulong. Para itong bagyong dumagundong papunta sa planeta at nilamon ito. Dahil sa kanyang Nirvana Cleanser na pagsasanay, naging matalim ang banal na pandama ni Situnan. Dagdag pa ang kanyang arrogant at halos demonyong teritoryo, nagbigay ito sa kanya ng halos walang katapusang lakas. Habang binabaybay niya ang planeta, ang buong planeta ay nayanig na parabang isang dambuhalang pares ng kamay ang naglalaro dito. Narinig ang mga kalabog mula sa lupa at ang langit ay nagbago ng kulay. Ang tatlong magkakapatid na Chen ay nagsasanay, ngunit bigla silang nagmulat ng mata at nagpakita ng malungkot na ekspresyon. Sabay-sabay silang nawala, at nang magpakita muli, nandoon na sila sa ere. Subalit, sobrang lakas ng banal na pandamang ito. Sa sandaling magpakita silang tatlo, kinailangan nilang umatras ng libu-libong talampakan at gumamit ng buong lakas upang makapanatili at bahagyang tumayo ng matatag. Nararamdaman din ni Big Head at Leiji ang malakas na banal na pandama na ito. Hindi sapat ang antas ng pagsasanay ni Leiji, kaya't damyugo siya mula sa bibig. Ngunit hindi siya natakot, bagkus, naramdaman niyang magaan na kalungkutan. Pinagtaguyod ni Big Head ang epekto ng banal na pandama at dumating sa palasyo ni Wang Lin. Iningatan nila ni Tashan ang palasyo ni Wang Lin. Samantalang ang mga batang nag-aaral ay labis na mapatla. Ang mga bahagyang nasaktan ay damyugo, at ang mga malubhang naapektuhan ay nawala ng malay. Tanging ang mga tulad ni na Zhao Zu at Ling Er, na may mga gamit pang proteksyon mula sa tatlong magkakapatid na Chen, ang nakapanatili. Ang labis na arroganting banal na pandama ay kumalat sa palasyong kinatatayuan ni Wang Lin. Ngunit si Wang Lin ay nagre-refine sa katawan ng babae at nasa pinakakritikal na sandali na. Ang banal na pandama ni Wang Lin ay halos ganap ng nakakabit sa katawan ng babae. Maliban kung ang antas ng pagsasanay ng isang tao ay mas mataas, makikita lamang nila ang katawan ng babae. Pagkatapos ng lahat, ang katawan ng babae ay nasa Nirvana Cleanser na yugto rin. Ang banal na pandama ay huminto sandali, at pagkatapos ay dumaan. Sa malayo, kumislap ang mga mata ni Master Hollowwind at nagkunot ang kanyang noo. Habang kumakalat ang banal na pandama, ang kanyang mga mata ay nagbigay ng madilim na liwanag at nag-form siya ng seal at itinuro pasulong. Ang banal na pandama ay nagtipon na parang isang whirlpool at tumawa bago umatras. Magandang kalagayan ng matandang ito, kaya't bibigyan kita ng pagkakataon. Ibigay mo ang babaeng may water spirit root at ang batang babae na tinatawag na Zhao Zu. Talaga namang hindi ko itinuturing na banta ang dalawang kalahating patay na Nirvana Cleanser na nag-aaral. Ang magaspang na boses na ito ay rumagasa sa buong planeta water spirit na parang umaatungal na kulog. Mabilis itong umabot sa bawat sulok ng planeta water spirit. Ang boses na ito ay naglalaman ng isang spell kasabay ng pagsasanay ni Situnan sa Nirvana Cleanser. Ang simpleng pakikinig lang nito ay nagdulot sa tatlong magkakapatid na Chen ng pag-ubo ng dugo at pag-urong. Ang ekspresyon ni Master Yi Chen ay naging magaspang habang sumigaw, ay activate ang formation ng proteksyon ng planeta. Nang matapos siya magsalita, hinawakan niya ang kanyang bag at lumipad palabas ang isang itim na token. Kasabay nito, mabilis na kumuha ng isang itim na token mula sa kanilang mga bag sina Master Yi Xing at Master Yi Long. Itinaas nilang tatlo ang kanilang mga token halos sabay-sabay. Ang isa sa mga token ay bumagsak at naging isang itim na alon na mabilis na kumalat. Sa loob ng ilang sandali, napalibutan ng mga ito ang buong planeta. Pagkatapos mabasag ang unang token, ang natitirang dalawang token ay nabasag din. Pagkatapos, dalawang alon na naman ang kumalat sa buong planeta. Sa oras na ito, tatlong layers ng itim na alon ang mahigpit na nagbantay sa planeta water spirit. Ang mukha ni Master Yi Chen ay mapatla. Wala siyang tiwala na kayang labanan ng tatlong layers ang kalaban, ngunit hindi siya nagpanik. Nagtatawa siya sa kanyang puso, nandyan si Brother Wang, gusto kong makita kung paano mo papanghiniin ang planeta water spirit. Oh! Nang makita ni Situnan ng tatlong layers ng liwanag, kumislap ang malamlam na liwanag sa kanyang mga mata. Nang kumalat ang kanyang banal na pandama sa buong planeta water spirit, napansin niya ang dalawang Nirvana Cleanser na cultivators na nasa unang yugto. Ang dalawang Nirvana Cleanser cultivators ay malubhang nasugatan, ngunit kahit na hindi sila, hindi ito alintana kay Situnan. Tumawa siya at bigla siyang nawala mula sa malaking kama. Muling sumulpot siya sa labas ng planeta water spirit. Ang paglaban ay mabuti. Mas lalo akong nasisiyahan kapag naglalaban kayo. Tama na, para sa pagkakataong ito, kukuha ako ng mga concubine furnace para sa aking kapatid, hindi para sa aking sarili. Mamatay kayo, sumama kayo sa akin. Nagpakita ang mga mata ni Situnan ng kakaibang liwanag habang papalapit siya sa planeta water spirit. Pagkatapos ay bigla siyang nagpuntirya pasulong gamit ang kanyang kanang hintuturo. Annihilation. Isang vortex ang lumitaw sa hintuturo ni Situnan, at narinig ang mga tunog ng pagsabog mula sa loob ng vortex.
Ang walang katapusang energy ng pinagmulan ay nagtipon sa vortex, dahilan upang mag-ikot ito ng mas mabilis. Sa huli, tila hindi ito gumagalaw, ngunit ang bilis ng pag-ikot nito ay umabot sa isang hindi maipaliwanag na antas. Huling beses na ako ay pumasok sa closed-door cultivation, in-refine ko ang Finger of Death, Demonic Finger, at Underworld Finger. Dagdag pa, pinahusay ko ang huling 3 teknik ng daliri. Kaya kung wasakin ang simpleng proteksyon ng planeta na ito sa loob lamang ng ilang hininga. Ang mga mata ni Sitonan ay kumislap habang walang awa niyang itinuro pasulong. Mabilis na lumipad ang vortex patungo sa formation na nakapalibot sa planeta Water Spirit. Agad itong lumapit at sumabog sa unang layer. Isang tunog na parang lindol ang umalingaw nang magbanggaan ng vortex at ang itim na liwanag. Ang shockwave ay kumalat ng malakas, itinulak ang lahat palayo. Hindi apektado si Sitonan, ngunit ang lahat ng mga babaeng cultivator sa likod niya ay kinailangang umatras. Ang unang layer ng itim na alon ay mabilis na kumilos at sumabog. Pagkatapos ay nagdulot ito ng isang malaking storm na damapo sa pangalawang layer. Sa sandaling iyon, muli pang itinuro ni Sitonan at sumigaw, isang daliri, tinuturo ang langit at lupa, ang universo ay tahimik. Sa isang galaw ng kanyang daliri, lumitaw ang mas malaking vortex at ang energy ng pinagmulan sa mundo ay nagtipon ng parang baliw. Parang ang vortex ay naging isang black hole na kayang sumipsip ng lahat ng kapangyarihan sa mundo. Sa isang iglap, ang vortex ay naging 100 talampakan ng lapad. Habang mabilis itong umiikot, ang mga kidlat ay bumuo ng mga arco sa loob nito, na nagdudulot ng tunog ng mga pagsabog. Ang mga mata ni Sitonan ay nagpakita ng isang misteryosong liwanag habang sumigaw, Annihilation Change. Matapos niyang sabihin ito, ang mga pagsabog mula sa loob ng vortex ay umabot sa isang limitasyon at ang mga kidlat sa loob nito ay naging mas malakas. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay pangalawa lamang. Ang pinakamahalagang bahagi ay ang energy ng pinagmulan sa loob ng vortex ay dumaan sa isang nakakagulat na pagbabago. Ang mga Nirvana Cleanser Cultivators ay kayang sumipsip ng energy ng pinagmulan mula sa mundo at isasama ito sa kanilang mga spells. Dahil dito, mas malakas ang kanilang mga atake kumpara sa mga Nirvana Scryer Cultivators. Gayunpaman, ito ay itinuturing na pinakamababang paraan ng paggamit ng energy ng pinagmulan. Simple lamang ito. Nagsasama lamang at pinipiga. Subalit, kung nauunawaan mo ang mga batas, maaari mong gamitin ang pagbabago bukod pa sa pagsipsip at pagpiga. Ang tinatawag na pagbabago ay isang kwalitatibong pagbabago sa pamamagitan ng pagsipsip ng energy ng pinagmulan at pagkatapos ay paulit-ulit na pinipiga ito hanggang sa magbago ito sa isang misteryosong kapangyarihan na tinatawag ng mga Nirvana Cleanser Cultivators na kapangyarihan ng batas. Sa katunayan, ang spell na nilikha ni Wang Lin ay kabilang sa kapangyarihan ng batas. Ang kapangyarihan ng batas ay isang bagay na bihirang mangyari sa mga Nirvana Cleanser Cultivators, lalo na sa mga Nirvana Scryer Cultivators. Kaya naman labis ang pagkabigla ni Master Halloween. Sumigaw si Sitonan habang ang 100 talampakang vortex sa harap niya ay pinahit hanggang sa maging kasing laki lamang ng kanyang kamay. Pagkatapos, dumaan ito diretso patungo sa proteksyon ng planeta. Wasakin mo ito para sa matandang ito. Lumakad si Sitonan patungo sa vortex. Ang vortex ay sobrang bilis kaya agad itong umabot. Habang papalapit ang vortex, ang pangalawang layer ay mabilis na kumilos. Nang damaykit ito, ang pangalawang layer ay hindi inaasahan na yumuko kasama ang vortex at naabsorb ito ng walang paglaban. Hindi tumigil ang vortex at damapo diretso sa huling layer ng itim na alon. Sa sandaling damaykit ito sa huling layer ng itim na alon, ang layer ay gumuho. Ang 3 layers ng proteksyon ng planeta ay nawasak ng ganito. Ang vortex ay tumuloy patungo sa planeta Water Spirit. Habang tumatawa ng may kay-abangan, sumigaw si Sitonan, nandito ang matandang ito upang maghanap ng isang concubine para sa aking kapatid. Wawasakin ko ang sinumang magtatangkang humadlang sa akin. Sa sandaling lumitaw si Sitonan at ang vortex sa itaas ng planeta Water Spirit, muling damyugo ang 3 magkakapatid na Chen. Ang proteksyon ng planeta ay konektado sa kanila, kaya't hindi nila maiwasang umatras. Sa likod ni Sitonan, ang mga babaeng cultivators ng Pink Palace ay mabilis na sumunod at nilamon ang kalangitan. Ang amoy na kanilang ibinuga ay sapat na upang lasingin ang mga tao. Dumating din ang kalalakihang may gulang na nakaasol. Excited niyang tiningnan ng 3 magkakapatid na Chen at iniisip, pati kayong 3 matandang bagay ay magkakaroon ng araw na katulad nito. Ang ekspresyon ni Master Ye Chen ay madilim habang tinitingnan si Sitonan at sumigaw, ang kasamahan na ito ay may kamanghamanghang pagsasanay. Ipagpapalagay ko na hindi ka isang ordinaryong tao. Sumimangot si Sitonan at tumawa. Ako si Sitonan. Ang kasamahan na ito na si Sito ay may kamanghamanghang pagsasanay, kaya bakit kami pinipilit? Bukod pa rito, sina Ling Er at Zhao Zu ay mga baguhan lamang, kaya't pakiusap, palayain mo sila. Kami na lang ng mga magkakapatid na Chen ang gagawa ng amends. Tinitigan ni Sitonan ng 3 magkakapatid na Chen at umiling.
Ang matandang ito ay may maraming babae at mga furnace ng pagsasanay, kaya't hindi ko inaalala ang inyong mga baguhan. Ngunit ang kapatid ng matandang ito ay bata pa. Tingnan natin. Mga 1,000 taon pa lang, kaya't bata pa. Huwag mag-alala, maganda ang aking kapatid, at malamang hindi pa kayang habulin ng inyong mga baguhan ng aking kapatid. Huwag akong gawing abala. Ilabas mo sila, kung hindi, papatayin ko kayong lahat at kukunin ko sila. Senyor, si Jiaozu ay pwedeng sumama sa iyo, ngunit pakiusap, ipagkalobi ang aking junior sister. Mula sa malayo, 2 sinag ng liwanag ang dumating at nagpakita bilang 2 babae. Isa sa kanila ay si Jiaozu at nasa tabi niya si Ling Er, na ganap na kalmado. Pinagmasdan ni Situnan si Jiaozu at pinuri siya sa kanyang puso. Tulad ng sinabi sa mga balita, ang batang babae na si Jiaozu ay isang cool na magandang babae at isang mahusay na material para sa isang concubine. Tumingin siya kay Ling Er sa tabi ni Jiaozu at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kakaibang liwanag. Mayroon nga siyang water spirit root. Hindi man lang tumingin si Jiaozu sa kalalakihang nasa tabi ni Situnan. Ang kanyang malamig at mayabang na ekspresyon ay malinaw. Hindi inaksaya ni Situnan ang oras sa mga salita ni Jiaozu. Sa isang galaw ng kanyang manggas, isang hangin ng hamatak kay Jiaozu at Ling Er. Nagsalita siya ng may kayabangan, ang matandang ito ay kukunin ng 2 sa kanila. Kabanata 972. Reunion 2. Habang nagsasalita, umatras siya at malapit nang umalis. Ang mga mata ng 3 magkakapatid na Chen ay namumula, lalo na ang kay Master Yi Chen. Para bang ang puso niya ay napunit. Bagamat si Ling Er ay isang junior mula sa ibang henerasyon, itinuturing niya ito na parang sariling anak. Sa mga sandaling iyon, para bang pinapanood niya ang isang masamang tao na tinatangay ang kanyang anak mula sa kanyang harapan. Pinagpag niya ang mga ngipin, tumingin patungo sa palasyo kung saan naruroon si Wang Lin, at yumuko. Ang tinig niya ay puno ng kalungkutan at galit habang malakas na sumigaw, "Kapatid Wang, pakiusap, tulungan mo ako kahit isang beses." Sa kasamaang palad, si Wang Lin ay lubos na nakatutok sa pagpapino ng katawan dahil ito ang pinakamahalagang sandali. Pinananatili lamang niya ang kanyang divine sense sa paligid ng palasyo, kaya kahit na madetect niya ang nangyayari sa labas, hindi siya makapagpapadistract. Nang marinig ni Situnan ang "Kapatid Wang", siya ay napaatras at huminto. Ang kanyang mga mata ay nagningning ng isang misteryosong liwanag at murmuring, "May isang Wang. Ano ang pangalan ng kapatid Wang na tinutukoy mo?" Tumuloy si Situnan patungo kay Master Yi Chen, ngunit mabilis na umiling at nagsabi, "Kalilimutan ko na, malalaman ko rin kapag tumingin ako." Pagkatapos magsalita, isang hakbang ang ginawa niya at tumakbo patungo sa palasyo kung saan naruroon si Wang Lin. Kung hindi si Situnan pumunta kay Wang Lin, hindi sana lumabas si Master Halloween. Siya ay nasugatan na, kaya walang paraan na tutulungan niya ang 3 magkakapatid na Chen. Ngunit ngayon na malapit na si Situnan kay Wang Lin, kailangan na niyang kumilos. Ang mga tao na umabot sa kanyang antas ng pagsasanay ay kadalasang bukas ang pananaw. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang engkwentro kay Wang Lin, naging komplikado ang nararamdaman niya. Pinatawad siya ni Wang Lin ng 2 beses. Bagamat ito ay upang humingi ng tulong sa Demon Spirit Land, siya pa rin ang may kasalanan ng 2 beses, kaya't wala siyang galit. Kaya't kung hindi siya kikilos ngayon, magiging hindi makatarungan. Ang mga mata ni Master Halloween ay kumislap at iniwasan na ang pagpapagaling sa sarili. Nang si Situnan ay malapit ng maging 5 kilometro mula sa palasyo ni Wang Lin, lumabas siya at tumayo sa harap ni Situnan. Ang ekspresyon ni Master Halloween ay kalmado habang dahan-daw ang nagsabi, "Kasamahan sa pagsasanay, dahil kinuha mo na ang mga tao na nais mo, mabuting umalis ka na." Hinayla ni Situnan ang kanyang mga mata, ngunit ang ekspresyon niya ay puno ng pagka-impatient, at sumigaw, "Kung hindi ka nasugatan, baka makakalaban ka, pero ngayon hindi ka karapat-dapat na humadlang sa akin." Nang magsalita si Situnan, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at walang pag-aalinlangan itinuro. Underworld Finger. Nang ituro niya ang daliri, nagbago ang kulay ng langit at ang matinding amoy ng kamatayan ay sumikop sa buong mundo. Ang Underworld Finger ngayon ay may malakas na kapangyarihan matapos itong ipino ni Situnan. Sa pamamagitan ng pagsipsip ng isang bahagyang buhay na lumitaw sa isang lugar na puno ng kamatayan, pinapayagan ng Underworld Finger na maglaman ng isang maliit na bakas ng buhay. Bunga nito, bumuo ito ng sariling yin at yang at naging isang malupit na spell na diretso tumama kay Master Halloween. Ang mga kamay ni Master Halloween ay bumuo ng isang seal at iniwasan ang kamay. Malaking halaga ng energy ng pinagmulan ang nagtipon at nakipagsabayan sa Underworld Finger. Isang malakas na putok ang narinig, ang katawan ni Master Halloween ay kumilos at siya ay napilitang umatras ng ilang dosenang talampakan. Gayunpaman, ang Underworld Finger ay hindi naapektuhan at patuloy na tumutok sa kanya pagkatapos ng isang maikling sandali. Puno ng paghamak ang mga mata ni Situnan at sumigaw, "Underworld Change."
Matapos niyang sabihin ito, ang hangin ng underworld ay mabilis na kumontra at isang mapaminsalang aura ang kumalat ng mabilis. Malaking pagbabago ang nangyari sa ekspresyon ni Master Halloween. Natural niyang nakita na hindi normal ang hangin na ito at walang pag-aalinlangan na umatras. Hindi pinansin ni Situnan si Master Halloween at nagpatuloy patungo sa palasyo ni Wang Lin. Si Tashan at Big Head ay naisa ng hamarang, ngunit hinampis ni Situnan ang kanyang manggas. Si Big Head ay tinangay, ngunit si Tashan ay nakatagal at nakatayo. Siya ay isang Celestial Guard pagkatapos ng lahat. Kaya't nagtakda siya ng isang suntok. Ang suntok na ito ay lumikha ng isang sonic boom na dumaan patungo kay Situnan. Nagulat si Situnan at maingat na tumingin kay Tashan bago itinuro siya. Ang katawan ni Tashan ay nanginig at tinangay palayo. Interesante, isang Nirvana Cleanser, isang Nirvana Scryer, at isang puppet na may ganitong lakas ng katawan. Talagang kailangan kong makita itong cultivator na tinatawag na Wang na pinuprotektahan nila. Habang tumatawa si Situnan, siya ay pumasok sa loob ng 1,000 talampakan ng palasyo. Nang dama po siya, nagulat siya, at nagkaroon siya ng isang kakaibang ekspresyon na may bukas na bibig. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Pagkatapos ng lahat, ang nakita niya gamit ang kanyang divine sense ay iba sa personal na nakikita. Malapit nang magsalita si Situnan, ngunit isang malakas na hiyaw mula sa palasyo ang narinig. Hindi mabilang na mga paghihigpit ang lumabas, at sila ay kumalat sa kalangitan at dumaan kay Situnan. Sa impyerno, naisa nang umatras ni Situnan, ngunit sobrang dami ng mga paghihigpit. Lahat sila ay dumaan patungo sa kanya, parang hindi titigil hanggat hindi siya naselyuhan. Umuputi si Situnan at nagpa siya na hindi na umatras. Iniabot ang kanyang mga kamay at isang malaking vortex ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang vortex ay umiikot ng mabilis, at habang pinaikot ni Situnan ang kanyang mga braso, ang vortex ay nag-collapse, naglalabas ng mga alon ng ripples. Ang lahat ng mga restriction na tinamaan ng mga ripples na ito ay nag-collapse, at sa isang saglit, lahat ng mga restriction ay nawasak. Si Sito ay malapit nang magsalita nang magbago ang kanyang ekspresyon at isang matalim na tinig mula sa palasyo ang narinig. Ang sigaw na ito ay tumagos sa mga kalangitan, at kahit si Situnan ay hindi nakapagpigil at umatras ng ilang hakbang. Sa sandaling ito, ang pinto ng palasyo ay biglang bumukas. Isang babae na nakasuot ng pilak ang pumutok mula sa pinto patungo kay Situnan sa isang sinag ng pilak. Ang mga mata ni Situnan ay kumipot habang iniwave ang kanyang kanang kamay at umatras. Ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang seal at tinuro ang babae, lumikha ng isang ring ng liwanag, at sumigaw, Celestial Entrapment Finger. Ang ring ng liwanag ay kumislap ng kulay ube at naglabas ng malakas na fluctuation ng energy ng pinagmulan. Habang nagsasalita si Situnan, ito ay tumama patungo sa babaeng katawan. Habang itinuro ni Situnan, ang ring ay nawala, ngunit pagkatapos ng isang sandali, lumitaw ito sa paligid ng babae. Nahulog ang babae sa loob at walang awa itong nag-compress. Biglang dumami ang ring mula 1 hanggang 2, 2 hanggang 4, at sa isang kisap mata, ito ay naging hindi mabilang na rings na bumabalot sa kanya. Ngunit, hindi simpleng babae ito. Binuksan niya ang kanyang bibig at naglabas ng isang pares ng gunting. Ang mga gunting ay lumipad sa paligid niya, pinuputol ang mga rings. Habang ginagamit niya ang sandaling iyon, nagsalita si Situnan at nagpakita ng ngiti. Sa impyerno, ano ito? Nabigo akong makilala ang isang kilala ko, sa sinabi niyang iyon, naglakad siya palapit sa babae at direktang tumuloy patungo sa palasyo. Nang malapit na siya, ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang seal at itinuro ng daliri habang tumatawa. Tanggapin mo ang aking Mountain Tremble Finger. Sa isang galaw ng kanyang daliri, ang anino ng isang maharlikang bundok ay lumitaw sa likod ni Situnan. Ang bundok ay napakalaki na halos nakakabit ang langit at lupa. Pagkatapos ay mabilis na nag-condense ang anino sa daliri ni Situnan. Sa huli, nang tuluyang mawala ang bundok, umabot na sa sukdulan ng kapangyarihan ng daliri na ito. Ang daliri ay parang isang bundok na bumagsak. Isang masiglang tawanan ang nagmula mula sa loob ng palasyo at isang nag-aalab na aura ang sumabog mula sa loob. Nagbanggaan ng dalawang puwersa, nagdulot ng isang hindi mailarawan na shockwave na kumalat. Ang shockwave ay nagdulot ng alikabok sa paligid ng palasyo ni Wang Lin. Lahat ng mga nabasag na bato ay nagkalat sa iba't ibang direksyon. Ang katawan ni Situnan ay nanginig at ang mga mata niya ay puno ng pagkabigla. Nagbago siya sa isang sinag ng liwanag at umatras ng 1,000 talampakan bago pa na-dissipate ang malakas na puwersa. Gayunpaman, ang kanyang kanang kamay ay patuloy na nanginig at naging manhid. Ano bang spell ito? Ang lakas ng katawan lang ay hindi lang bumusag sa Mountain Tremble spell ko, kundi pati na rin ang pagpapabalik sa akin. Kailan naging ganito kalakas ang batang ito? Puno ng kasiyahan ng mga mata ni Situnan habang tumatawa at tumalon pataas. Itinuro ang itaas at ngumiti. Ang Mountain Tremble ay ginamit ko gamit lang ang isang bahagi ng aking lakas.
Ngayon, ipapakita ko sa iyo ito sa buong lakas. Maraming taon ko itong pinag-aralan sa isang abandonadong planeta na mas masama pa kaysa sa mga dumi ng ibon upang perpekto ito. Okay. Ang tawanan ni Wang Lin ay nagmula sa ibaba at siya ay lumipad patungo sa hangin. Nang tignan niya si Sito Nan, may kakaibang ningning ng kasiyahan at pagkakakilala sa kanyang mga mata. Si Sito Nan ay ngumiti, ngunit ang paghanga at kasiyahan mula sa muling makita si Wang Lin pagkatapos ng maraming taon ay hindi maikakaila sa kanyang ekspresyon. Magkasama silang tumingin sa isa't isa sa hangin. Minsan, hindi na kailangan ng maraming salita ang mga magkakapatid. Isang titig lang at muling magbabalik ang kanilang pagkakaibigan. Lahat ng nangyari sa planetang Suzaku ay umuukit sa kanilang mga puso halos sabay. Mountain Tremble Finger. Tumawa si Sito Nan habang itinuro ang kanyang kanang kamay kay Wang Lin. Sa sandaling ito, ang buong planeta ay kumilos at ang mga kaluluwa ng bundok ay lumabas. Isang ilusyon ng bumalot sa paligid ni Sito Nan. Ang mga bundok ay lumitaw sa paligid ni Sito Nan. Daan-daang libo ang dumating. Inaasahan ni Sito Nan na nakalap ang lahat ng mga kaluluwa ng bundok mula sa planeta. Sila ay nagmukhang mga mirage at mukhang totoong-totoo. Habang itinuturo niya, ang mga kaluluwang ito ay nagbigay ng matandang aura na mabilis na nagtipon. Nag-concentrate sila upang maging isang malakas na puwersa at mabilis na tumungo kay Wang Lin. Ang daliri na ito ay isang malupit na spell na kumukolekta ng lahat ng mga kaluluwa ng bundok mula sa planeta ng Water Spirit. Ang kapangyarihan ng Mountain Tremble Finger na ito ay nagdulot ng kakaibang ningning sa mga mata ni Wang Lin. Hinawakan niya ang kanyang kamay at umugang ang langit. Para bang hawak niya ang buong langit sa kanyang mga kamay. Kabanata 973. Poison. Hawak ang kanyang kanang kamao, naglakad si Wang Lin at naghagis ng isang malakas na suntok. Isang malakas na kalabog ang umalingaw sa pagitan ng mga mundo. Isang ilusyon ng braso ng isang sinaunang Diyos ang lumitaw sa harap ni Wang Lin, para bang ang suntok na iyon ay isang suntok ng isang sinaunang Diyos. Boom, boom, boom. Ang tunog na ito na parang sumabog ang lupa ay pinalitan ng lahat ng ibang tunog sa planetang Water Spirit at umalingaw sa mga tainga ng lahat. Ang Mountain Tremble Finger ni Sito Nan na nagtipon ng lahat ng kaluluwa ng bundok sa planeta ay sumalungso sa kamao ni Wang Lin. Isang malakas na shockwave ang kumalat, nagdulot ng mga malupit na alon sa ibabaw ng dagat. Tumawa si Sito Nan at umatras. May paghanga sa kanyang mga mata at ngumiti siya. Matagal na tayong hindi nagkita. Wang Lin, hindi kita nakita sa loob ng daan-daang taon, at talagang ikinagulat mo ako ngayon. Umatras din si Wang Lin at tumawa. Mukhang pumasok ka sa closed-door cultivation nitong mga nakaraang daan-daang taon. Nagtinginan sila at parehong ngumiti ng masaya. Hindi pa rin ganito kasaya si Wang Lin sa matagal na panahon. Ang kanilang muling pagkikita ni Sito Nan ay nagpabalik sa kanya ng kanilang matagal na pagkakaibigan, at ito ay nagpasaya sa kanyang puso. Pareho pa rin si Sito Nan. Mataas ang kanyang pagpapahalaga sa sarili at kakaunti ang kanyang malalapit na kaibigan. Maging ang mga natira, matagal na niyang nawala ang kontak. Ngunit si Wang Lin ay medyo espesyal, dahil pareho silang dumaan sa maraming pagsubok na naglagay sa kanilang buhay sa panganib. Ngayon na nakita niyang ang cultivation ni Wang Lin ay umabot na sa ganitong antas, labis siyang natuwa. Sa imbitasyon ni Wang Lin, parehong naglipad sila papalayo, na iniwan ang iba pang mga tao na naguguluhan. Partikular na ang tatlong magkakapatid na Chen na nagulat sa biglaang pagbabago. Matapos ang matagal na oras, nagngitian sila ng may pagkamapait. Lahat sila ay mga Nirvana Scryer cultivators at matatalino. Sa sandaling ito, napagtanto nila na nang sinabi ni Sito Nan na dadalhin niya sina Jozu at Linger para sa kanyang kapatid, may 80% na posibilidad na ang kanyang kapatid ay si Wang Lin. Si Master Hollowwind ay nagpakita ng isang mapait na ngiti at kumilos ng ulo. Pagkatapos, tumingin siya sa babaeng nakasuot ng pilak na lumabas mula sa spell ni Sito Nan at nakaramdam ng alinlangan sa kanyang puso. Nang magkakaibang mga tao ay nagkalat, sina Wang Lin at Sito Nan ay naupo sa tuktok ng bundok kung saan pinagmumuni ni Wang Lin ang Sundered Night. Tinamaan ng hangin ng bundok ang kanilang mga damit habang nag-uusap sila tungkol sa mga nangyari sa kanila sa mga nakaraang daan-daang taon. May isang puting jade na mesa sa pagitan nila, kasama ang isang planggana ng alak at iba pang mga bagay na dinala ni Sito Nan. Pagkatapos niyang uminom, nagsalita siya. Hindi ko akalain na ganito karaming mga bagay ang mangyayari pagkatapos mong pumunta sa planetang Tianyun. Mas mabuti sana kung sumama ka na lang sa akin at naging hari. Kinuha ni Wang Lin ang baso ng alak at uminom bago magiling at nagsabi, kung hindi dahil sa ilang hindi inaasahang pangyayari sa daan papunta sa planetang Tianyun, hindi ko siguro maabot ang aking kasalukuyang cultivation. Ipinakita ni Sito Nan ng isang ekspresyon na para bang ngumingiti ngunit hindi, pagkatapos ibaba ang baso ng alak at tumawa. Narinig ko ang tungkol sa digmaan sa pagitan ng All Heaven at ng Alliance sa planetang Fangluan at tungkol sa kasikatan ng Thunder Celestial ng All Heaven. Hindi ko inasahan na ikaw pala yun.
Ang ekspresyon ni Wang Lin ay nanatiling neutral at ngumiti. Puro swerte lang. Ngunit, kakaiba ang iyong cultivation. Nasa peak ka lang ng kalagitnaan ng Nirvana Scryer, ngunit kahit ako ay natarante sa lakas ng suntok na iyon. Bagamat si Sito Nan ay nasa unang yugto lamang ng Nirvana Cleanser, ang kanyang talento ay napakabuti. Nagsanay siya ng mabuti sa kanyang closed-door cultivation kaya't nasa peak ng kanyang cultivation level. Kung siya ay mapipilitang lumaban, kaya niyang makipagsabayan sa mga cultivator sa kalagitnaang yugto ng Nirvana Cleanser, ngunit may malupit na kapalit. Ang labanan sa pagitan nila ni Wang Lin at Sito Nan ay isang sparring lang. Ngunit tiyak na naramdaman ni Sito Nan ang isang nakakagulat na lakas na nakatago sa loob ni Wang Lin. Kahit sa kanyang pagmamalaki, nabigla siya. Matapos ang mahigit sa 1,000 taon, ang binatang dati ay nawala ng lahat ng kabataan at naging isang tunay na cultivator. Habang si Sito Nan ay nasa isang trance, para bang nakita niya muli ang batang iyon na kumuha ng bid na kayang labanan ng langit, pagkatapos, nagdapo ang bata at naging simpleng batang lalaki sa Henyu sect na hindi nauunawaan ang magaspang na mundo ng mga cultivators. Ang batang iyon na nawala ng magulang at katawan bago siya nailigtas ni Sito Nan. Pagkatapos ay naglakbay ang batang iyon sa isang landas ng pagpatay at halos maging isang halimaw. Ang batang iyon na muling natuklasan ang kanyang sarili pagkatapos matuklasan ang kanyang domain. Ang batang unti-unting sumikat sa planetang Suzaku at sa wakas ay nakarating sa tuktok upang magising si Sito Nan. Si Sito Nan ay nagbuntong hininga habang tinitingnan si Wang Lin. Hindi niya maiwasang maalala ang araw ng kanilang paghiwalay. Isa ay pumunta sa planetang Tianyun upang maging disipulo at ang isa naman ay pumunta sa planetang Fengluan upang mag-enjoy sa buhay. Sa isang kisap mata, lumipas ang daan-daang taon, at ngayon, muling nagkita ang dalawa. Maliban sa hindi nagbago ang pagkakaibigan, lahat ng iba ay nagbago ng labis. Ang buhay ng isang tao ay ganito lamang. Habang tinitingnan ni Wang Lin si Sito Nan, ang mga alaala mula sa nakaraan ay muling bumalik sa kanyang isipan. Ang mga alaala ay napakatagal na, ngunit malinaw pa rin sa kanyang isipan. Hindi niya malilimutan ang sinabi niya noon sa ilalim ng langit ng gabi. Ako, si Wang Lin, ay hindi kailanman yuyuko sa langit o magbibigay galang sa sinumang espiritu o Diyos. Tanging sa aking magulang ako yuyuko at magbibigay galang kay Sito. Marami nang naitulong sa kanya si Sito Nan. Kung wala siya, malamang ay patay na si Wang Lin sa Jiao at hindi magkakaroon ng lahat ng kanyang mga tagumpay ngayon. Kung hindi dahil kay Sito, malamang hindi makakalakad si Wang Lin sa mga unang hakbang ng Qi Condensation, Foundation Establishment, Core Formation, at Nascent Soul. Kung wala ang kanyang pundasyon, mahirap para sa kanya na maabot ang kanyang kasalukuyang antas. Kung hindi dahil kay Sito at sa kanyang Death, Demonic, at Underworld Fingers, at paano gamitin ang mga spells at treasures, mahirap para kay Wang Lin na makapag-ugat sa planetang Tianyun. Kung hindi dahil kay Sito, noong inatake si Wang Lin ng Scattered Devil sa Demon Spirit Land, malamang ay patay siya at walang Underworld Finger. At pati na rin ang Heaven-defying bid. Kung may anumang kasakiman si Sito Nan, hindi niya hinayaang panatilihin ni Wang Lin ang ganoong misteryosong yaman. Kung kinuha ni Sito iyon kay Wang Lin, patay na si Wang Lin. Dahil doon, si Sito ay simpleng ngumiti at nagsabi ng isang bagay. Ibinibigay ko sa iyo ito. Habang bumangon ang mga alaala mula sa nakaraan, ang dalawa sa tuktok ng bundok ay tumahimik. Ang hangin ay humuhuni, ngunit hindi nito mataboy ang mga damdamin na kanilang nararamdaman. Ang mga damdaming iyon ay naging mas malakas, hanggang sa maging parang isang ulap ng usok na magpapatuloy magpakailanman sa kanilang mga puso, na kumakatawan sa kanilang walang hanggang pagkakaibigan. Habang ang hangin ng bundok ay dumaan, parehong umiinom ng alak ang dalawa. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, parehong tumawa. Ang tunay na mga kaibigan ay hindi kailangang magsalita ng marami. Isang baso ng alak at isang tawanan ay magbibigay daan sa kanila upang alisin ang lahat ng kalungkutan, na nag-iiwan lamang ng kagalakan. Ang isang lalaki ay maaaring walang kasintahan, ngunit hindi siya maaaring mawala ng tunay na kaibigan. Hindi na nagtanong pa si Sito Nan tungkol sa kakaibang cultivation ni Wang Lin. Ininterrupt niya ang mga sinabi ni Wang Lin habang umiinom ng isang baso ng alak at ngumiti. Ano pa ang kailangan pag-usapan natin ng dalawang magka-brother? Noong ako ay nasa kahirapan sa planetang Fengluan, ikaw agad ang naisip ko. Mamaya, tiyak na maghihiganti tayo at babalik tayo sa planetang Fengluan. Ngumiti si Wang Lin at tumanggo nang hindi na nagtanong pa. Nakipagkwentuhan siya kay Sito Nan habang sila ay umiinom ng alak hanggang sa maghating gabi na. Ang maliwanag na buwan ay nakabitin sa langit, kumikinang ng maliwanag. Bagamat malamig, tahimik naman. Ang pag-uusap tungkol sa buhay kasama ang isang kaibigan ay nagbigay ng kapayapaan sa isipan ni Wang Lin. Matagal na niyang hindi naramdaman ang ganitong init. Ang ganitong klase ng init ay kusang lumilitaw kapag kasama ang mga matagal ng kaibigan. Para bang bumalik siya sa planetang Suzaku, kung saan magkasama nilang tinahak ni Sito Nan ang mga tadhana nila.
Kilalang-kilala ka rin sa All Heaven Star System, at masasabi ko na nag-enjoy ka roon. Pero ako, kawawa naman ako, akala ko mag-e-enjoy lang ako sa planetang Fangluan, ngunit aksidenteng nakita ko ang mga kalbong iyon. Hindi naman ito dapat maging malaking issue sa cultivation world. Wala akong pakialam, hindi ba't ilang sulyap lang, hindi ba't nilagay ko lang ang mga imahe sa isang jade. Depresyon ang naramdaman ni Sitonan habang uminom ng malalim na hinga. Iyon lang ang ginawa ko, pero naglabas sila ng kill order para hantihin ako araw at gabi. Pinilit nila akong magtago at hindi ko na magawang mamuhay ng tahimik bilang isang hari. Sa huli, napilitan akong magpalit ng closed-door cultivation locations. Sa nakalipas na ilang daang taon, parang daga ako na tumatakbo mula sa isang planeta papunta sa iba. Mga planetang puno ng spiritual energy at mga abandonadong planetang walang spiritual energy, nabisita ko na lahat ng iyon. Nagalit si Sitonan habang ikinukwento ito, kaya kumuha siya ng jug at uminom ng ilang hinga. Pagkatapos, ibinaba ito at galit na sinabi, paglabas ko mula sa closed-door cultivation, pinatay ko ang mga landas papunta sa planetang Fangluan, ngunit sobrang dami nila. At kumuha pa sila ng mga tulong, kaya malaki ang naranasan kong pagkatalo. Nang umabot na si Sitonan sa bahaging ito, hindi inaasahan ay naging pula ang kanyang mukha. Halos nahulaan na ni Wang Lin ang kwento bago siya magnaro ang kanyang mga mata at magkunot ang noo. Hinawakan niya ang kanang kamay ni Sitonan at maingat na pinalawak ang kanyang divine sense. Matapos ang matagal na panahon, naging mas kakaiba ang ekspresyon ni Wang Lin. Ngumiti ng pilit si Sitonan at uminom ng isang baso bago nagsabi, nakita mo na ba? Nag-isip sandali si Wang Lin at may pailo na malamig na naramdaman sa kanyang mga mata at isang mabagsik na killing intent. Tumanggaw siya at nagsabi, anong klaseng lason ang ganun kalakas na hindi mo kayang ilabas kahit gamit ang iyong cultivation? Ibinaba ni Sitonan ang baso ng alak at ngumiti ng pilit. Hindi ko alam kung saan nakuha ng mga kalbong iyon mula sa planetang Fangluan ang lason na ito. Sinaliksik ko ang maraming mga records at natuklasan ko na tinatawag itong Seventh Heaven. 3 araw ng langit, 3 araw ng impyerno. Putang ina, sa mga araw na iyon, talagang gusto ko nang mamatay. Ang lason na ito ay isang labi mula sa Celestial Realm, at bago bumagsak ang Celestial Realm, ginawa ito sa pamamagitan ng pagpapalakas ng walang katapusang bilang ng mga Celestial sa loob ng 100 taon. Walang epekto ito sa mga mortal, ngunit target nito ang mga Celestials. Kapag pumasok ang lason sa katawan, imposibleng mailabas ito, dahil ganap itong nagsasanib sa iyong origin soul. Ang pangunahing epekto ng Seventh Heaven ay nasa 3 araw ng langit at 3 araw ng impyerno. Sa unang 3 araw, ikaw ay magiging nasa estado ng ilusyon at ubusin ang lahat ng iyong mental power. Pagkatapos ay gugugol ka ng susunod na 3 araw na parang mamamatay. Sa ika-7 araw, ang iyong origin soul ay ganap na mawawala. Bagamat tumatagal ng 7 araw upang mamatay, ngunit sa sandaling ikaw ay mapoison, mawawala ang lahat ng iyong cultivation. At ikaw, tumingin si Wang Lin kay Sitonan. Maliwanag na hindi nawala ng cultivation si Sitonan. Kabanata 974. Lasing. Si Sito ay pilit na ngumiti. Nang kunin niya ang wine jug, napansin niyang wala nang natirang alak. Kaya kumuha siya ng isang malaking jug mula sa kanyang bag at binasag ang seal. Uminom siya diretso mula rito at pinayagan ang alak na damaloy sa gilid ng kanyang bibig. Pagkatapos ay lapag ang wine jug, huminga siya ng malalim at nagsabi, buti na lang at matalino ang matandang ito at nakaisip ng isang matinding paraan upang labanan ang lason na ito. Ginamit ko ang isang babaeng cultivator bilang aking cultivation furnace. Sa pamamagitan ng isang espesyal na pair cultivation method, napalakas ko ang Seventh Heaven at pinanatili ito sa unang yugto. Kaya ko na-delay hanggang ngayon. Sumabog ang killing intent sa malamig na tingin ni Wang Lin habang tumingin siya sa mga bituin. Ang killing intent niya patungkol sa planetang Fangluan na nagtulak kay Sitonan sa ganitong kalagayan ay napakalakas. Dahan-daang tinanong ni Wang Lin, may mga Nirvana Shatterer cultivators ba sa planetang Fangluan? Umiling si Sitonan at nagsabi, wala namang Nirvana Shatterer cultivators, ang pinakamataas na meron lang ay mga mid-stage Nirvana Cleanser. Wala man lang mga late-stage o peak-late-stage Nirvana Cleanser cultivators. Ang problema, marami ang mga Nirvana Cleanser cultivators sa planetang Fangluan, at dagdag pa ang kanilang mga tulong, mahigit 10 sila. Napangisi si Wang Lin at tumanggo. Tiyak na maghihiganti tayo, pero mas mahalaga, kailangan nating magtuon sa kung paano alisin ang lason mo. Nagliwanag ang mga mata ni Sitonan at nagsabi, may mga plano ako tungkol dito. Yung mga kalbong babae mula sa planetang Fangluan ang may dala ng lason, ngunit wala silang antidote. Ang tunay na antidote ay nasa Celestial Realm. Kapag nagbukas ang Rain Celestial Realm, pupunta ako roon at baka makita ko ito. Nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin at nagtanong, Celestial Realm. Ang lason ba na ito ay pinino sa Rain Celestial Realm?
Tumango si Situnan at nagsabi, ayon sa mga records na nahanap ko, pinino ito sa Rain Celestial Realm. Nag-isip si Wang Lin sandali. Nasa kanya pa ang pagoda mula kay Zhou Yi. Sa loob nito ay nakalagak ang bangkay ni Celestial Lord Qing Shuang. Si Qing Shuang ay isang Celestial Lord mula sa Rain Celestial Realm. Noong mga araw na iyon, nakakita ako ng mga palatandaan na tumutukoy sa katotohanang nasa loob ng misteryosong kuweba sa Demon Spirit Land ang pinakamalakas na Celestial Emperor mula sa nakaraan, si Celestial Emperor Qing Lin. Si Qing Lin ay ama ni Qing Shuang, at maaaring may paraan siya upang buhayin siya. Kapag nabuhay siya, madali nang magamot ang lason na ito. Nang lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin, tumingin siya kay Situnan at dahan-daang nagsabi, marahil hindi na kailangan pang pumunta sa Rain Celestial Realm upang hanapin ang antidote. Sa puntong ito, ikinwento ni Wang Lin kay Situnan ang nangyari sa Demon Spirit Land, pati na ang sarili niyang deduksyon. Habang nakikinig si Situnan, may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Nang matapos magsalita si Wang Lin, nag-isip siya sandali at ngumiti. Mukhang maganda nga. Susubukan ko at tignan kung anong mangyayari. Sa alinmang paraan, kung wala man ito, pupunta pa rin ako sa Demon Spirit Land kasama ka. Ngayon, baka pwede natin pag-isahin ang dalawang layunin. Tungkol naman sa planetang Fengluan, hindi sila makakatakas. Malakas ang killing intent sa mga mata ni Wang Lin. Lagi niyang pinaniniwalaan na hindi siya manghihimasok sa iba hanggat hindi siya inaabala. Ngunit dahil ang kalagayan ni Situnan ay humantong sa ganitong sitwasyon, tinapakan na nila ang kanyang hangganan. Nagpatuloy sila sa pag-inom at pag-uusap sa tuktok ng bundok hanggang sa sumikat ang araw. Matapos maubos ni Situnan ang huling jug ng alak sa kanyang bag, tumingin siya kay Wang Lin ng ilang sandali bago nagpakita ng kakaibang ngiti. Sabihin ko nga, Little Lin, baka naman ikaw, isang piraso ng kahoy, ay nakatagpo ng enlightenment. Nagulat si Wang Lin at walang malay na hinaplos ang kanyang ilong. Hindi talaga niya naintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Situnan. Huwag mong gawing biro. Kung sasabihin mong wala kang ibang layunin sa pagpunta mo sa planetang Water Spirit kundi ang mga dalawang babaeng iyon, hindi kita paniniwalaan. Nagpakita si Situnan ng ngiting hindi ngiti. Ang plano ko nga, kukunin ko sana ang dalawang babaeng iyon para gawing mga concubine mo, pero hindi ko akalain na mas mabilis ka pa sa akin. Dumating ka na agad dito. Bagamat hindi masama ang magtaglay ng intimacy bilang isang influential person, kailangan ko pa rin ikaw ay pag-alitan. Hindi ka na bata, ngunit patuloy ka pa rin naglalaro ng mga laro ng panghuhulog ng mga babae. Kung ako, kukunin ko na sila agad. Pagkatapos, kapag luto na ang kanin, ano kung ayaw niya? Kahit ayaw niya, kailangan niyang magustuhan ito para sa matandang ito. Tumawa si Situnan at nagpatuloy, naalala ko pa noong ako ang susako, ginawa ko ito ng maraming beses. Kung gusto ko sila, kukunin ko na lang. Sino ang maglalakas loob magtanggi? Ngumiti si Wang Lin ng pilit. Alam na niya si Situnan at hindi nagduda na nagawa na nga ito ni Situnan. Pagkatapos mag-ubo ng matigas, umiling si Wang Lin. Wala akong plano tungkol sa dalawang juniors na iyon. Isa lang sa kanila ay mayroong kaunting tadhana sa akin, ngunit hindi bilang isang daw partner. Pagkatapos niyang magsalita, nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin. Naalala si Limuan na nasa heaven avoiding coffin. Kasama na rin si Liu Mei na nagdulot ng sobrang kalituhan sa kanyang puso at palaging nagdudulot ng kirot sa kanyang dibdib. Siguro hindi patay si Liu Mei. Tumingin si Wang Lin sa kalangitan. Naramdaman niya ito nang bumalik siya sa Alliance Star System. Isa itong intuition, isang pakiramdam ng hinaharap na nakuha niya matapos ang mahigit 1,000 taon ng cultivation at pagpasok sa ikalawang hakbang. Si Situnan ay natural na nakakita ng sakit na nakatago sa mga mata ni Wang Lin at nagbuntong hininga. Alam niyang may kaunting kaalaman siya tungkol sa nangyari kay Wang Lin at kay Limuan. Kaya siya naghanap ng tamang babaeng cultivator para sa kanyang kapatid, upang matulungan siyang makalayo mula sa kalungkutang iyon. Hindi niya alam na bago maghilam ang kalungkutan ni Wang Lin, muling pinunit ito ng walang awa ni Liu Mei. Nagdulot ito ng isang sugat na hindi na kayang pagalingin, at iyon ay nakaukit sa kanyang kaluluwa. Ang buhay pag-ibig ni Wang Lin ay puno ng kalungkutan. Ang pagpanaw ni Limuan ay nagturo sa kanya ng pagpapahalaga, ngunit nang matutunan niya ito, ang taong pinahahalagahan niya ay wala na. Ang uri ng buhay kung saan mamumuhay ka ng mag-isa sa mga bituin ay hindi mauunawaan ng sinuman maliban na lang kung naranasan nila ito. Ang pakikisalamuhan niya kay Liu Mei ay nagdulot ng matinding sakit. 100 taon niyang nilutis ang galit na dulot ni Wang Qin, ngunit hindi nito nabura ang sakit sa puso ni Wang Lin. Kinuha ni Situnan ang huling jug ng alak sa mesa at walang awa itong ininom. Inilapag ito ng malakas at tumawa. Sito, itinuro mo sa akin noon na ang cultivation world ay malupit at gumagana ayon sa batas ng kalikasan. Kung hindi ka mag-iingat, mawawala ka. Kung nais mong mabuhay, kailangan mong maging walang awa at malupit. Tanging sa ganitong paraan ka magkakaroon ng karapatang mabuhay.
Natutunan ko ng maging malupit, at pumatay ako sa loob ng mahigit 1,300 taon ng cultivation. Nalaman ko na rin ang kalungkutan, ngunit marami na akong nawalang mahal sa buhay. Nawala ang mga magulang ko, ang pamilya ko, ang kasintahan ko, ang anak ko, ang kaligayahan ko, ang lahat. Minsan, tinatanong ko ang sarili ko ano ba ang hinahanap ko. Tahimik na nag-isip si Situnan habang tinitingnan si Wang Lin. Binuksan niya ang bibig ngunit wala siyang nasabi. Palagi siyang mayabang at matigas, ngunit ang mga salita ni Wang Lin ay tumago sa kanyang puso. Kapag namatay ang ina at ama ko, ako'y lubos na nalumbay, ngunit mahina ako upang baguhin ito. Ang tanging magagawa ko ay gawing apoy ng demonyo ang galit ko hanggang sa sumabog ito. Nang mamatay si Linguan, hindi ko kayang baguhin ang tadhana at buhayin siya mula sa siklo ng reincarnation. Tanging ang magagawa ko ay panuulin siyang tumanda hanggang sa mamatay. Hindi mo pa alam na dahil sa aksidente ko kay Liu Mei, siya ay naging buntis sa aking laman at dugo. Ngunit ang ipinadala sa akin ay isang kaluluwa na nagsipsip ng daan-daang taon ng galit. Isang anak na nagngangalit sa kanyang ama. Lahat ng ito ay dulot ng cultivation. Kung hindi ko nalaman ang cultivation, bagamat maging isa ako sa lupa ngayon, wala sanang kalungkutan na dumaan sa akin. Punong-puno ng kapeta ng mukha ni Wang Lin. Hindi niya kayang ibahagi ang lahat ng ito sa sinuman sa mundo. Tanging isang tao lamang ang makikinig sa kanyang hinagpis, at iyon ay si Sito. Tanging si Sito, ang nagmasid sa kanya mula pagkabata hanggang sa magsimula siyang maglakbay sa tunay na landas ng cultivation at iwanan ang planetang Suzaku. Habang nag-iisip si Situnan, kinuha niya ang wine jug at iniabot ito kay Wang Lin. Tinanggap ni Wang Lin ito at uminom ng malalaking hinga bago tumawa. Ang mga cultivators hindi na nila nararamdaman ang pagkakalasing kapag umiinom. Ang kanyang tawa ay lumipad sa hangin at puno ng kalungkutan at pagluha. Kung gusto mong malasing, hayaan kita. Hinawakan ni Situnan ang kanyang bag at agad inilabas ang isang purple jade bottle at inilagay ito sa mesa. Ang alak na ito ay inumin mula sa Celestial Realm, at konti na lang ang natitira. Natagpuan ko ito ng hindi sinasadya, at bagamat hindi ito makakadagdag sa cultivation, sapat na ang isang patak upang maranasan mong malasing tulad ng isang mortal. Ipinasa ni Situnan ang alak kay Wang Lin. Wang Lin, nandito ako, maaari kang malasing kahit isang beses. Kinuha ni Wang Lin ang bote, at nang hindi tumingin, uminom siya ng isang malaking lagok. Habang bumababa ang alak sa kanyang lalamunan, naramdaman niyang may kasamang maanghang na sensasyon. Pagkatapos, ang init ay nagtipon sa kanyang tiyan at umakyat sa kanyang katawan. Pagninilay, alam mo ba na minsan ipinadala ko ang abo ng isang matandang kaibigan sa kanyang bayan? Alam mo ba kung ano ang narinig ko, Sito? Kinuha ni Wang Lin ang bote at uminom muli. Ang kalungkutan ay sumat sa kanyang mga mata. Ang puno ng aprikot ay namumukadkad ng puting mga bulaklak. Ang anak na babae ay hindi kukunin ng isang pamilyang Dawista. Noong nakaraang taon, umakyat sa bundok silang ang ikalawa, at isang taon pagkatapos, silang ang una ay naging bag ng mga buto. Ang iyak ng anak na babae ay sumasabay sa patay ngunit kinukuha ang kabaong bilang pamilya. Ang puno ng aprikot ay namumukadkad ng puting mga bulaklak at ang mga bata ay hindi dapat kunin ng mga Dawista. Kung tatanungin ang aking edad, hindi ko pa rin natagpuan ang aking dao. Ang aso ay tumatahol, ang pusa ay kumakamot, pinapabalik ang Dawista sa bahay. Ang nursery rhyme na ito na lumabas sa bibig ni Wang Lin ay naglalaman ng kalungkutan. Isang piraso ng kanyang kawalan ng magawa at pagninilay mula sa higit sa 1,300 taon ng pagninilay. Nang marinig ito ni Situnan, ang kanyang kamay ay nanginig. Matapos magpuno ng higit sa 1,000 taon ng pagninilay, ilang mga sitwasyon ng buhay at kamatayan ang naranasan ko upang marating ang aking kasalukuyang antas ng pagninilay. Lahat ba ito ay sulit? Hindi ko na itatanong. Hindi ko na iniisip ang mga kasiyahan na makakamtan ko kung hindi ako nagnilay. Dahil pumasok na ako sa buhay ng isang nagnilay, napakahirap ng umatras. Napakaraming bagay na nagpupumilit akong magpatuloy. Kung ako ay mag-aalanganan, hindi ko kayang magpatuloy sa pagnilay. Sito, may anak akong hindi mo makikilala. Ang pangalan niya ay Wang Ping. Ako mismo ang nagbigay ng pangalan sa kanya upang magkaroon siya ng masaya at tahimik na buhay bilang isang mortal. Nahuwag magnilay. Sa buong buhay niya, tinanong niya ako ng 3 beses kung bakit hindi siya maaaring magnilay. Bakit? Dahil ba hindi siya makapagnilay o dahil ayaw kong maging katulad ko siya? Hawak ni Wang Lin ang tasa ng alak at inubos ito. Nakaramdam siya ng bahagyang pagkahilo sa kanyang ulo. Ang tanging ibang pagkakataon na naramdaman niya ang ganitong kalasinggan ay nang lihim niyang ininom ang ilang alak ng kanyang ama noong siya ay bata. Ang hinahanap ko ay isang bagay na walang makakaintindi. Ang hinahanap ko ay isang bagay na ako lang ang nakakaalam. Ang katawan ni Wang Lin ay umalog. Siya'y lasing. Kabanata 975. Soul. Mabilis na lumipas ang panahon.
Sa isang kisap mata, nakapagtagal na si Situnan sa planeta ng Water Spirit ng 2 buwan. Sa araw na ito, nang bumukas ang formation sa Heavenly Fate Sect, personal na nagpadala ng imbitasyon ang All-Seer. Lahat ng mga matandang halimaw na kwalipikadong pumasok sa Demon Spirit Land ay nakatanggap ng mga imbitasyon. Sa loob ng 10 araw, bubukas ang Demon Spirit Land at tayo ay papasok sa Celestial Cave. Isa lamang ang linyang nakasulat sa imbitasyon, ngunit ito ay nagdulot ng kaguluhan sa mga nakatanggap nito. Ang katotohanan na may Celestial Cave sa loob ng Demon Spirit Land ay hindi lihim sa mga matandang halimaw na ito. Halos lahat sila ay may kaalaman tungkol dito, at ang ilan ay naghihinala na may mga Celestial na buhay pa sa loob. Karamihan sa kanila ay nagdududa na ang Celestial na ito ay si Celestial Emperor Qinglin. Ngunit ito ay isang hinala lamang. Wala pang konkretong ebidensya upang patunayan ito. Ngunit sapat na ito upang magdulot ng pagkabog ng puso at pag-apoy ng dugo ng mga matandang halimaw. Mayroong maraming mga Celestial Treasures at Celestial Spell sa loob ng Celestial Cave, ngunit hindi yun ang pinakamahalaga para sa mga matandang halimaw. Ang talagang nagpapasaya sa mga matandang halimaw ay ang posibilidad na may Celestial na naruroon. Kung ang taong nasa loob ay talagang si Celestial Emperor Qinglin, ang pinakamalakas na Celestial sa 4 na Celestial Realms, maaaring matuklasan nila ang lihim kung paano maabot ang ikatlong hakbang sa kanyang katawan. Ito ang nagpapaakit sa mga matandang halimaw tulad ng All-Seer. Ayon sa kanilang mga hindi mabilang na taon ng pagsasaliksik, ang ilan sa mga matandang halimaw na ito ay may maraming impormasyon tungkol kung si Qinglin nga ba ay nasa loob ng kuweba. Ang katotohanan na hindi namatay si Qinglin noong gumuho ang Celestial Realm ay nagpapakita kung gaano katindi ang kanyang pagsasanay. Bagaman hindi siya napatay, siya ay malubhang nasugatan, kaya't kailangan niyang maghanap ng lugar upang magtago at magsagawa ng closed-door cultivation. Lahat ng mga palatandaan ay nagmumungkahi na ang Celestial Cave sa Demon Spirit Land ay ang pinili niyang lugar. Ang makapasok sa kuweba ng dating pinakamalakas na Celestial Emperor, at hindi pa nakarecover ang Celestial Emperor mula sa malubhang sugat nito. Ang ganitong uri ng karanasan ay labis na nagpapasigla sa mga makapangyarihang cultivator. Bukod dito, pagkatapos makapasok sa Demon Spirit Land ng maraming beses, halos tiyak na hindi pa nakarecover ang taong nasa loob ng Celestial Cave. Nang magpadala ng imbitasyon ng All-Seer, lumabas si Ling Tianhao mula sa kailaliman ng planeta. May sarili siyang mga ambisyon ukol sa Demon Spirit Land. Nagpadala rin siya ng sarili niyang mga imbitasyon at naghihintay sa pagdating ng mga kaibigan. Biglang dumami ang mga cultivators sa paligid ng planeta ng Tianyun. Karamihan sa kanila ay nagmula sa ibang mga planeta ng cultivation. Kaunti lamang ang imbitado at marami ang dumating ng hindi imbitado. Imposibleng itago ito mula sa mga dayuhan. Gayunpaman, ngayon, ang laban sa pagitan ng All Heaven at ng Alliance ay lalong yumiigting. Madalas ang maliliit na engkwentro, at paminsan-minsan ay humahantong ito sa mga labanang katamtaman ng laki. Dahil dito, kaunti lamang ang dumating na makapangyarihang cultivators. Bukod pa rito, ang estado ng All-Seer bilang isang elder ng Alliance ay nagiging dahilan upang ang ilang mga makapangyarihang cultivators ay hindi maglakas loob na pumasok at manghimasok sa gulo. Mabilis na lumipas ang 10 araw, at ang mga cultivators ay nagtipon na sa entrada. Habang dumarating ang mga cultivators, mas marami pa ang lumitaw dito. Pati na rin ang mga cultivators na nasa saklaw ng planeta ng Tianyun ay dumating. Lahat sila ay umaasang samantalahin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ilang benepisyo mula sa lupa na nagbubukas ng hindi regular. Sa ika-10 araw, dumating ang All-Seer. Dumating siya mag-isa habang naglalakad sa kalawakan. Ang All-Seer na nakasuot ng puting robe ay dumating na kalmado. Ang kanyang abong buhok ay dumadaloy sa likod niya, kaya't siya ay mukhang isang tunay na celestial. Bukod dito, may trident na kasing itim ng tinte sa ilalim ng kanyang mga paa. Bawat hakbang niya ay tumatama sa trident. Ang lahat ng mga cultivators na nakakakilala sa All-Seer ay alam na bihira siyang gumamit ng mga yaman. Kayang magdulot ng kaguluhan sa buong mundo gamit lamang ang kanyang hindi mabilang na celestial spells. Sa mga sandaling ito, habang nakatutok ang mga mata ng lahat sa trident sa ilalim ng mga paa ng All-Seer, sila ay nagulat. Ngunit walang nagsalita, at nagbigay daan sila upang makarating ang All-Seer sa ibabaw ng East Demon Spirit Sea. Sa ilalim ng All-Seer ay ang East Demon Spirit Sea. Walang pag-akit mula sa vortex dito, ito ang pintuan patungo sa Demon Spirit Land. Ang pagdating ng All-Seer ay nagdulot ng katahimikan sa paligid. Ang ekspresyon ng All-Seer ay neutral. Imposibleng malaman kung ano ang iniisip niya. Nakatingin siya sa East Demon Spirit Sea na para bang nag-iisip. Hindi nagtagal, narinig ang mga alon ng pinagmula ng enerhiya mula sa malayo at ang mga matandang halimaw ay dumating isa-isa. Isa sa kanila ay ang matandang lalaki na nakaupo sa kalabasan na naroon nang bumalik si Wang Lin. Sa mga sandaling ito, may 9 na tao mula sa kanyang sekta na nasa likod ng matandang lalaki.
Lumutang siya sa ibabaw ng East Demon Spirit Sea at binati ang All-Seer. Ngumiti ang All-Seer at tumango. Hindi na sila nag-usap pa pagkatapos noon. Mga 15 minuto matapos dumating ang matandang lalaki, nagpakita ng mga pulang ulap sa malayo. Ang mga pulang ulap na ito ay nabuo ng isang spell, kaya hindi nakakagulat na lumitaw ang mga ito sa kalawakan. May isang magandang babae sa mga pulang ulap, at may 4 na magagandang kabataang babae na sumusunod sa kanya. Siya ang babaeng nag-imbita kay Wang Lin noon. Tungkol naman sa 4 na kabataang babae, sila ay ang parehong mga babae mula noon. Ang isa na nakasuot ng pink ay tumingin-tingin sa paligid na parang naghahanap ng isang bagay. Siya ang taong pinaghihinalaan ni Ling Tianhao na Brilliant Void Saintress. Pagkatapos, dumating ang ilang mga matandang halimaw, at bagaman sila ay mga matandang halimaw, sila ay nasa Nirvana Scryer na antas lamang. Nang dumating sila, nagkahiwa-hiwalay sila upang makipag-usap sa kanilang mga kaibigan. Marami sa kanila ay hindi mga cultivators mula sa planeta ng Tianyun. Sila ay nasa maliliit na grupo o mag-isa, ngunit paminsan-minsan ay tinitingnan nila ang malaking vortex sa ibabaw ng East Demon Spirit Sea. Di nagtagal, narinig ang malalakas na tunog ng hangin at ang mga sinag ng gintong liwanag ay dumaan at nagtipon sa ibabaw ng East Demon Spirit Sea. Habang gumagalaw ang gintong liwanag, ang buong lugar ay tila napapaligiran ng liwanag na ito. Nang magtipon ang lahat ng gintong liwanag, naglabas ito ng isang maliwanag na kislap. Isang tao ang dahan-daang lumabas mula sa gintong liwanag. Siya ay may mahabang buhok na dumadaloy ng walang hangin. Siya ay may malaking katawan at mukhang isang war celestial. Mga 40 taong gulang siya, ang kanyang mukha ay matigas, at ang kanyang mga mata ay tulad ng kidlat. Mabibigla ka sa pagtitig lamang sa kanya. Sa tuwing tatayo siya, naglalabas siya ng aura ng kadakilaan. Marami sa mga makapangyarihang cultivators sa paligid ay napansin ang kanyang mga mata, at hindi nila maiwasang ibaba ang kanilang mga ulo. Ang taong ito ay nakasuot ng purple robe at isang free-eyed sable ang nakaupo sa kanyang balikat. Ang sable na ito ay may mga mata tulad ng kidlat at tinitingnan ang paligid ng walang pakialam. Sa sandaling lumitaw ang lalaki sa purple robe, itinaas ng All-Seer ang kanyang ulo at bahagyang nagkunot ang kanyang noo. Ang ekspresyon ng matandang lalaki sa kalabasa ay nagbago at naging malungkot. Ngumiti ang lalaking nakasuot ng purple robe at mabanggit na dahan-dahan, "Kagalang-galang na cultivator All-Seer, matagal na tayong hindi nagkita. Ngayon, inanyayahan akong dumaan upang makipagkumustahan kay kaibigang All-Seer. Magalang si Elder Son." Tahimik na sinagot ng All-Seer ang taong ito. Ang star-marked sable na nasa balikat ng lalaking nakasuot ng purple robe ay tinitingnan ang paligid ng may matalim na mga mata. Paminsan-minsan ay kinakamot nito ang mukha gamit ang kanyang mga kuko. Hindi nagtagal matapos lumitaw ang lalaki sa purple robe, nagsimulang lumitaw ang enerhiya ng espada. Sa malayo, ang isang maliwanag na kislap ng enerhiya ng espada ay pumuno sa kalangitan. Pagkatapos, isang pulang kilin ang lumitaw sa horizon. May isang matandang lalaking payat na nakaupo sa likod ng kilin. Bago pa siya dumating, narinig na ang kanyang pagtawa. "Brother Son, mabilis ka. Habang naglalakbay ako, iniisip ko kung dumating na si Brother Son." Ngumiti ang lalaki sa purple robe at sinabi, "Dahil inanyayahan ako ng Sword Saint, syempre kailangan kong dumating. Hindi lang ako, kundi pati na rin ang taong iyon ay tinanggap ang iyong imbitasyon." Ang mga mata ni Sword Saint Ling Tianhao ay kumislap ng maliwanag at may mabilis na kislap ng kasiyahan sa kanyang mga mata. Sa mga sandaling ito, isang malaking pagbabago ang naganap sa Demon Spirit Land. Ang Demon Spirit Land ay nahati sa 9 na bansa. Ngunit isang tribo na tinatawag nilang Soul Refining Tribe ay naging isang bagong lakas sa pagitan ng Fire Demon Country at Sky Demon Country. Ang tribong ito ay labis na agresibo. Matapos nilang lumunin ng maraming tao, naging isang napakalakas silang puwersa sa loob ng 2 bansa. Mayroon silang milyong-milyong miyembro, at ang ganitong malaking tribo ay isang bagay na kinatatakutan ng 2 bansa. Ngunit ang nakakagulat ay hindi kumilos ang mga ancient demon laban sa isang ganitong kalaking tribo. Lahat ay naguguluhan ukol dito. Ang pinakakinatatakutan ng militar ng 2 bansa ay halos bawat miyembro ng tribong ito ay kayang gumamit ng malalakas na spells. Madalas nilang ilabas ang malalaking bandila, at maraming soul fragments ang lilipad mula rito. Kapag pinagsama, maaari silang maging soul beasts at lamunin ang kanilang mga kalaban. Partikular, ang ilang mga leader ng tribo ay may mga kamanghamanghang kapangyarihan. Lalo na ang taong ito na tinatawag na 13, na nagtitipon ng mga soul fragments upang magpalakas at kayang makipaglaban sa mga demon generals. Mayroon ding leader ng tribo, si Uyang Hua, na may 79 na malalaking bandila. Kung ilalabas niya ito, makakapasok siya ng daan-daang milyon na soul fragments. Isa siyang matinding kalaban. Bagamat ang mga tao sa Demon Spirit Land ay hindi tulad ng mga cultivators, ibig sabihin ay hindi maaaring ikumpara ang kanilang bilis ng cultivation, ang pag-unlad ng Soul Refining Tribe ay napakabilis.
Ipinapakita nito na nakapag-absorb sila ng maraming soul fragments sa nakaraang mga taon. Ito ay tunay nga. Ang Soul Refining Tribe ay may maraming sanga sa lahat ng siyam na demon countries. Sinusuri nila ang bawat sinaunang battlefield, bawat laban sa pagitan ng dalawang bansa, at lahat ng mga digmaan sa pagitan ng ibang tribo sa nakaraang ilang daang taon. Ngayon, halos lahat ng miyembro ng Soul Refining Tribe ay umalis mula sa kanilang mga tahanan. Milyong-milyong mga miyembro ng tribo na may hawak na malalaking bandila ay dumiritsyong tumungo sa Fire Demon Country. Mula sa malayo, ito ay isang kahangahangang tanawin. Wala ng ancient demon sa loob ng Fire Demon Country, at sa nakaraang ilang daang taon, ang bansa ay nagkapira-piraso. Dati, ito ay nasakop ng Sky Demon Country, ngunit ang kanilang mga pagkatalo ay malaki at hindi sila makaka-recover agad. Sa huli, ang Sky Demon Country ay napilitang isuko ito. Ito ang nagbigay daan sa Soul Refining Tribe. Matapos ang daan-daang taon ng labanan, si Uyang Hua at 13, kasama ang ilang mga lider ng tribo, ay nagsimula ng isang laban para sa Fire Demon Country. May isang itim na estatwa na binubuhat ng higit sa 10 tao sa loob ng malaking hukbo. Lahat ng miyembro ng Soul Refining Tribe ay tinitingnan ng estatwang ito ng may paggalang. Sa mga nakaraang daang taon, walang nakakalimot, pati na ang mga bagong miyembro ng tribo, tungkol sa mga alamat ng taong pinagbasehan ng estatwang ito. Ang estatwang ito ay ang kaluluwa ng kanilang Soul Refining Tribe. Ang hari ng kanilang Soul Refining Tribe, ang kanilang ninuno. Ang mga taon ng pagsamba mula sa milyong-milyong tao ay nagdulot ng isang kakaibang kapangyarihan sa estatwang ito. Ginawa nitong mas makinis pa. Umalis ang ancestor, ngunit matibay kaming naniniwala na babalik ang ninuno. Hindi kami kalilimutan ng ancestor. Kabanata 996. Dumating. Malaking bilang ng mga nag-aaral ng kultibasyon ang nagtipon sa labas ng East Demon Spirit Sea, naghihintay na magbukas ito. Nang marinig ni Ling Tianhao ang lalaki sa purple na kasuotan, kumislap ang kaligayahan sa kanyang mga mata. Ngunit hindi siya nagtanong pa. Pumwesto siya ng malapit at tumingin sa vortex sa ibaba. Nang wala nang dumating na tao, nagkunot ang noo ni Ling Tianhao. Inilipat niya ang kanyang tingin at tumingin sa malayo. Hindi lang siya, pati ang matandang nakaupo sa kalabasa ay nagkunot din ng noo. Tumingin siya sa kawalan na para bang naghihintay ng isang bagay. Tanging ang All-Seer ang nanatiling neutral habang tahimik na naghihintay. Unti-unting lumipas ang oras at nagsimulang mag-usap ang mga nag-aabang na cultivator sa paligid. Ang ilan sa mga may alam tungkol sa nangyayari ay nakakaintindi, ngunit karamihan ay hindi. Lahat sila ay nalilito kung ano ba talaga ang hinihintay ng mga makapangyarihang cultivators na ito. Habang lumalakas ang usapan, biglang umangat ang ulo ng All-Seer at tumingin sa malayo. Nagpakita siya ng interes. Dumating na siya. Ilang hininga matapos mapansin ng All-Seer ang isang bagay, ang lalaki sa purple na kasuotan ay tumingin din sa malayo. Narinig na niya lahat ng tungkol kay Wang Lin mula kay Ling Tianhao. Mayroon siyang kaunting paghanga kay Wang Lin sa kanyang puso. Ang isang tao na nakatagal laban sa All-Seer ng ganito katagal ay tiyak hindi mahina. Pagkatapos ng lalaki sa purple na kasuotan, sumunod si Ling Tianhao, ang matandang nakaupo sa kalabasa, ang magandang ginang na nasa kalagitnaan ng kanyang edad, at ang lalaki na nakasuot ng itim na hindi pinapalapit ng sinuman. Lahat sila ay sabay-sabay na tumingin sa malayo. Sumunod sa kanila ang mga natitirang mga matandang halimaw at ilang iba pang mga cultivators. Isang kakaibang tunog ng hangin ang narinig mula sa malayo, unti-unting nakakakuha ng atensyon ng lahat. Makalipas ang ilang sandali, humanga ang mga cultivators nang makita nila ang nakakagulat na tanawin sa kanilang harapan. Isang dambuhalang higit sa 1,000 talampakan ang taas ang tumatakbo papalapit. Giant Demon Clan Mount. Agad na nakilala ng isa sa mga tao sa crowd ang dambuhalang ito. Huwag kayong magkamali, hindi ito ordinaryong Giant Demon Clan member. Tingnan ninyo ang marka sa pagitan ng kanyang mga mata, isa siyang royal bloodline na Giant Demon Clan member. Maraming cultivators na may alam sa nangyayari ang naghintay sa labas ng East Demon Spirit Sea at agad nilang nakilala ang pagkakakilanlan ni Li Ji. Tiyak na isang makapangyarihang cultivator siya upang magkaroon ng Giant Demon Clan Mount. Hindi ko lang alam kung sino siya. Ang Giant Demon Clan member na ito na may taas na 1,000 talampakan ay tiyak na kayang gamitin ang kanyang bloodline ability. Kaya't malakas ang mount na ito. Ang cultivator na nakasakay dito ay hindi basta-basta. Hindi naman siguro. Baka may magandang relasyon lang siya sa Giant Demon Clan, at ang aktwal na cultivation niya ay hindi naman ganoon kalakas. Ang pagdating ng Giant Demon Clan Mount ay nagdulot ng malaking ingay sa mga cultivators sa paligid, at nagsimula silang mag-usap. Habang papalapit ang Giant Demon Clan Mount, nakita ng mga tao kung sino ang nakasakay dito. Pagtingin lang nila ay napatahimik sila. Nakita nilang 4 ang nakasakay sa Giant Demon Clan Mount. Lahat sila ay kilala sa buong planetang Tianyun. Ang 3 magkakapatid na Chen.
Ang tatlong magkakapatid na Chen ay lahat nasa Nirvana Scryer stage, at palagi silang magkakasama. Madalas nilang sabay-sabay na umatake kaya kahit ang isang cultivator na nasa late Nirvana Scryer stage ay mahihirapan sa kanila. Bakit kaya sila sumakay sa Giant Demon Clan Mount na ito? Baka sila lang ang may-ari ng mount na ito. May kasama pa silang isang malaking ulo na cultivator. Hindi ko siya kilala, ngunit nasa Nirvana Scryer stage din siya. Apat ang Nirvana Scryer cultivators. Kailangan mong aminin, kahit isa lang sa kanila ay maaaring magdulot ng malaking kaguluhan sa karamihan ng mga cultivators dito. Siguradong may isang lihim kung bakit sila nagpakita ng sabay-sabay. Habang nakikita ng mas marami pang cultivators ang mga tao sa likod ng Giant Demon Clan Mount, tumigil ang mga usapan, at lahat sila ay nagulat. Pati si Ling Tianhao at ang kanyang mga kasama ay napatigil, at kumislap ang mga mata nila. Habang papalapit si Lei Ji, nakita nila ang isang matandang nakasuot ng pulang robe sa likod ng tatlong magkakapatid na Chen at ang big head. Ang katawan niya ay malaki, parang bundok ng laman, at nakakamangha tingnan. Ang kanyang early stage Nirvana Cleanser cultivation ay kumalat at yumanig sa isipan ng lahat ng may mababang cultivation. Master Hollow Wind. Si Master Hollow Wind ay kilala sa buong planetang Tianyun. Nang lumitaw siya, maraming tao ang nakakilala sa kanya. Hindi ka panipaniwala. Si Master Hollow Wind ay naging kaalyado ni Wang Lin. Ang mata ng matandang nakaupo sa kalabasa ay kumislap ng bahagya. Kung tatlo lang ang magkakapatid na Chen at ang malaking ulo na cultivator, hindi sila magiging banta sa kanya. Ngunit si Master Hollow Wind ay iba. Sa tabi ni Master Hollow Wind ay isang magandang babae, at ang kanyang mga mata ay puno ng katalinuhan. Ang kanyang aura ay malupit, para bang isang pares ng gunting na kayang putulin ang lahat ng divine sense na tumutok sa kanila. Isa pang early stage Nirvana Cleanser. Ang mga cultivator sa paligid ay nagkagulo muli. Ngunit hindi pa malayo sa babae sa pilak, ang walang takot na anyo ni Sitonan at ang kanyang pangungutya sa buong mundo ay muling nagpasabog sa mga cultivators sa paligid. Isang pang Nirvana Cleanser cultivator. Kilalang kilala ko ang taong ito. Kamakailan lang siya naging tanyag sa planetang Tianyun. Ang Lord ng Pink Palace, si Sitonan. Ang magandang babae ay nagkunot ng noo at nagpakita ng disgust. Kahit hindi siya nakatira sa planetang Tianyun, narinig niya ang kasiraan ng pangalan ni Sitonan. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang makapangyarihang Nirvana Cleanser cultivator ay gagawa ng ganitong bagay. Ang All-Seer ay kalmado habang tinitingnan ng mga tao sa Giant Demon Clan Mount. Hindi mo matutukoy kung ano ang iniisip niya. Ang gulat na dulot ng tatlong Nirvana Cleanser cultivators ay sobrang laki, mas malaki pa kaysa sa apat na Nirvana Scryer cultivators. Apatan Nirvana Scryer cultivators at tatlong Nirvana Cleanser na matandang halimaw. Sino ba ang may koneksyon para makuha ang tulong ng pitong ito? Pumabagal si Lei Ji at saka lumitaw ang figure ni Wang Lin sa harapan ng lahat. Nakasuot siya ng puting-puti na robe, ang buhok niya ay dumadaloy sa hangin, at ang kanyang mga mata ay hindi nagpakita ng anumang emosyon. Ang kanyang mga mata ay may kasamang araw at buwan habang tahimik na nakatayo sa pagitan ng lahat. Ang mga mata ng mga cultivators ay nakatutok sa kanya. Sa sandaling lumitaw si Wang Lin, ang star-marked sable sa balikat ng lalaki sa purple na kasuotan ay biglang itinaas ang ulo nito, at may kakaibang liwanag sa mga matalino nitong mata. Ang katawan nito ay kumaibot, at habang papalapit ito, tiningnan ni Wang Lin ang sable ng may casual na ngiti at tiniklap ang mga kamay bilang pagbati sa lalaki sa purple. Ngumiti ang lalaki sa purple at tumango bago ibaling ang pansin sa star-marked sable sa kanyang balikat. Mula pa noong maliit ito, pinalaki niya ang sable at talagang gusto ito. Nakita niyang may kakaibang reaksyon ng star-marked sable kanina na nagpukaw sa kanyang atensyon. Ngunit sa sandaling ito, tila bumalik na sa normal ang star-marked sable at walang senyales ng anumang abnormalidad. Ginuguluhan ng lalaki sa purple. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin sa ilalim ng mga titig ng lahat habang papalapit si Lei Ji. Tiniklap niya ang mga kamay at binati ang All-Seer at ang mga kasama nito bago kalmado niyang sinabi, pagbati sa All-Seer, Sword Saint, at mga kasamahan. May ilang pagkaantala sa pagkuha ng imbitasyon kaya ako'y medyo nahuli. Tinutok ni Ling Tianhao ang mga mata niya kay Wang Lin, at may pag-aalangan sa kanyang mga mata. Hindi niya kailanman malilimutan ang sinag na iyon. Kung hindi siya mabilis na nakatakas at kung hindi niya naisip na ang isa pang sinag ay naabsorb na ang sapat na origin energy, hindi siya magiging nakatayo ngayon. Nagbago ang pagtingin niya kay Wang Lin, at hindi na niya nais pang mag-provoke pa kay Wang. Ngumiti siya at umiling. Fellow cultivator Wang ay nagpapakumbaba. Walang dahilan upang tawagin akong senior, tawagin mo na lang akong Ling Tianhao. Pagkatapos niyang magsalita, isang kaguluhan ang sumak sa mga cultivators. Ang mga mata nila ay nakatutok kay Wang Lin sa hindi kapani-paniwalang paraan. Si Ling Tianhao ay isang makapangyarihang cultivator na ang kasikatan ay pangalawa lamang sa All-Seer.
Napakabihirang may tao na karapat-dapat tawaging fellow cultivator mula sa kanya. Sa sandaling ito, ang simpleng fellow cultivator mula kay Ling Tianhao ay nagbigay ng malaking gulat sa isipan ng mga cultivator sa paligid. Tiningnan siya ng All-Seer. Mula sa simula hanggang sa wakas, hindi nagbago ang ekspresyon niya, parang wala lang ang nangyari ilang buwan na ang nakalipas. Tumanggaw siya ng bahagya at mabangis na sinabi, walang masama. Pinaikit ni Wang Lin ang mga mata at tiniklop ang mga kamay bilang pagbati kay matandang guro sa kalabasa at ang magandang ginang na nasa kalagitnaan ng edad. Tapos ngumiti siya sa lalaki sa itim na malayo at tiniklop ang mga kamay bilang pagbati. Tumugon din ang lalaki sa itim na tumiklop ng mga kamay kay Wang Lin, ngunit nanatili siyang malamig ang ekspresyon. Kompleto na ang lahat, buksan na natin ang East Demon Spirit Sea. Ang All-Seer ay nagwagayway ng kanyang mga manggas at ang 7 kulay na liwanag ay nagtipon upang bumuo ng isang token. Ang token na ito ay kasing laki lang ng kanyang palad, ngunit nagbigay ng 7 kulay na liwanag. Nang ang mga mata ng lahat ay malabo sa liwanag na ito, lumipad ang token papunta sa vortex. Hindi ito normal na pagbubukas ng East Demon Spirit Sea, kaya't hindi naruroon ng malakas na agos na humihila ng mga yaman mula sa bawat lugar. Sa halip, nang pumasok ang token sa vortex, isang reverse vortex ang lumitaw. Ang reverse vortex na ito ay mabilis na lumaki at isang black hole ang nagbukas. Ang aura ng Demon Spirit Land na pamilyar kay Wang Lin ay lumabas mula sa loob. Sa pagbubukas ng 4 na Celestial Caves, maaari bang buksan ang ika-5 kuweba? Uunahin ko na at maghihintay ng magandang balita mula sa lahat. Ang All-Seer ay pinalibutan ng 7 kulay na liwanag habang pumasok sa black hole na nakatayo sa Trident. Tinutok ni Wang Lin ang kanyang mga mata sa Trident. Napansin na niya ito. Ang pamilyar na aura mula dito ay nagpatibay sa kanya na ito ay isang yaman na pinong ginawa ni Tusi. Kabanata 997. Master Void. Ito ay isang yaman na labis na pinahahalagahan ni Tusi, ngunit sa kasamaang palad, walang espiritu ng yaman ang nabuo. Upang mapabuti ito, itinago ni Tusi ito sa isang planeta at ginawa itong 3 bundok. Nais niyang gamitin ang espiritu ng bundok ng planeta upang magbuo ng espiritu ng yaman para sa Trident na ito. Plano niyang kunin ito kapag natutunan na niya ang spell ng Royal Bloodline, ngunit pagkatapos niyang umalis, hindi na siya bumalik. Nang makita niya ang Trident na pumasok sa black hole kasama ang All-Seer, nakaramdam siya ng lungkot. Ang lungkot na ito ay nagmula sa panghihinayang sa mga alaala ni Tusi. Si Ling Tianhao at ang lalaking nakasuot ng lila ay naging mga sinag ng liwanag at nagpunta patungo sa black hole. Ngunit tumigil sila saglit. Habang si Wang Lin ay naghahanda ng pumasok sa black hole, bigla siyang lumingon at tumingin sa mga bituin. Ang matandang lalaki na nakaupo sa itim na kalabasa at si Situnan ay nauunang lumingon patungo sa malayo. Isang alon ang lumitaw, at isang matandang lalaki ang lumitaw mula sa alon. Sa isang hakbang, nakarating siya sa harap ng lahat. Si Ling Tianhao at ang lalaking nakasuot ng lila ay mabilis na huminto. Ipinakita ng lalaking nakasuot ng lila ang pagpapakita ng paggalang at yumuko. Sun Shan ay bumati sa Grand Elder. Bagamat si Sun Shan ay isang elder, hindi siya kasapi ng pangkat ng mga elder ng alyansa. Sa sandaling ito, ang kanyang paggalang ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Malinaw na labis niyang iginagalang ang matandang lalaking lumitaw. Junior ay bumati sa Grand Elder. Ipinakita rin ni Ling Tianhao ang isang magalang na ekspresyon. Sa kanyang personalidad, hindi marami ang mga tao na taos-pusong iginagalang niya. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumurap. Ang matandang lalaki ay nagsanib sa mundo upang makarating dito. Ang matandang lalaki ay nagbigay ng isang aura na nagulat kay Wang Lin. Ang aura na ito ay ibang-iba sa aura ng All-Seer. Kung ang All-Seer ay isang hindi masusukat na dagat, ang matandang lalaki ay parang isang malaking bundok na tumutusok sa langit. Ang kanyang makapangyarihang aura ay kumalat, na nagdulot sa mga mas mahihinang cultivator na umubo ng dugo at agad na umatras. Ang mga mata ni Situnan ay kumislap at nagsalita, Nirvana Shatterer. Nagmuni-muni siya sandali bago siya ngumisi. Ang kanyang mga mata ay kumikislap dahil sa kanyang kayabangan at sa kanyang pagtingin sa lahat ng bagay na mababa. Kung nais kong mag-enjoy sa mundong ito, kailangan ko ng cultivation na makapagpapasuppress ng buong mundo. Nirvana Shatterer, ang matandang ito ay masyadong tamad. Ang matandang lalaki ay nagsuot ng isang gintong damit at ang kanyang buhok ay kalahating itim at kalahating puti, na nagbigay ng isang sinaunang aura. Tumingin siya kay Ling Tianhao at ipinakita ang isang ngiti ng paghanga. Gaano na katagal simula nang huli tayong magkita? Nagbalik tanaw si Ling Tianhao at magalang na nagsabi, hindi ko na matindaan, ang tagal na po. Ang matandang lalaki na nakasuot ng gintong damit ay huminga ng malalim at dahan-daang nagsalita, nang kayo ng All-Seer ay naging kwalipikado, personal ko kayong dinala sa Brilliant Void Holy Land. Ngayon, dekada na ang lumipas. Isa sa inyo ay naging elder ng alyansa na kahit ako'y natatakot,
at ang isa naman ay umabot sa ganitong taas ng cultivation. Nagmuni-muni si Ling Tianhao, ngunit ang alaala sa kanyang mga mata ay naging mas malakas. Nang matanggap ko ang inyong jade ilang buwan na ang nakalipas, nagdadalawang isip ako kung pupunta ako. Ayokong pumunta, dahil lumalala na ang digmaan sa All Heaven at ang senior brother ko, si Zhong Xuanzi, ay hindi makagagawa ng avatar. Gayunpaman, dahil sa nangyari sa inyo ng All Seer, nagdesisyon akong pumunta upang tapusin ang alitan sa pagitan ninyo. Habang nagsasalita ang matandang lalaki, may kasamang katapangan at lalim ang kanyang titig. Nang inig ang isipan ni Ling Tianhao habang tinitingnan ng matandang lalaki at nagsabi, "Salamat po, Senior Master Void. Pumunta tayo. Narinig ko na ang tungkol sa Demon Spirit Land ngunit hindi pa ako nakapunta doon. Tara, tingnan natin." Ibinangon ng matandang lalaki ang kanyang manggas at tumingin sa maganda at katamtamang edad na babae sa malayo. Ipinakita ng kanyang mga mata ang kabutihang loob nang tingnan niya ang babae sa pink na damit, saka siya pumasok sa black hole. Si Ling Tianhao at ang lalaking nakasuot ng lila ay sumunod sa kanya patungo sa vortex. Si Wang Lin ay nagmuni-muni saglit bago kumislap ang kanyang mga mata at sumunod kay Si Tunan, kasunod sila Master Halloween at ang babae sa pilak. Sa likuran nila ay ang tatlong magkakapatid na Chen at ang Big Head. Lahat sila ay lumipad patungo sa vortex. Ang katawan ni Lei Ji ay lumiit hanggang siya isang malaking tao lamang, at sinundan niya ang lahat papasok sa vortex. Pumasok din sa black hole ang matandang lalaki na nakaupo sa kalabasa at ang malamig na lalaking nakasuot ng itim. Ang maganda at katamtamang edad na babae ay nag-alinlangan habang tinitingnan ng babae sa pink na nasa tabi niya. Ngumiti ang babae sa pink na parang rosas at malumanay na nagsabi, "Tita Zia, mag-relax ka na lang sa pagpunta sa Demon Spirit Land na ito. Mayroong yaman si Shizuan na ibinigay ng senior sister. Sapat na yon upang mapanatili ang aking kaligtasan. Higit pa rito, hindi ba't si second sister ay nagpadala ng Elder Master Void dito?" Nag-isip saglit ang maganda at katamtamang edad na babae at tumango. Pagkatapos ay pinangunahan niya ang apat na babae sa paligid niya papasok sa black hole. Nagpakita si Chen Qi ng isang komplikadong ekspresyon. Nang lumabas si Wang Lin, patuloy siyang tinitingnan. Ngayon na naiisip niya kung magkasama pa sila sa Demon Spirit Land, iniisip niya, naaalala pa kaya niya ako? Pagkatapos pumasok ang mga tao, ang mga cultivator sa paligid ay lahat nagmadaling pumasok sa black hole. Gayunpaman, sobrang dami ng tao at tanging ilan lamang sa kanila ang nakapasok bago biglang huminto ang reverse rotation ng black hole at nawala. Ang ilan sa mga cultivator ay kalahating pumasok lamang sa black hole nang mawala ang vortex, kaya't ang kanilang mga katawan ay nagkulaps at ang kanilang mga malulungkot na sigaw ay umalingaw-ngaw. Ito ang dahilan kung bakit mabilis na umatras ang mga cultivator sa likuran nila. Ang black hole ay nawala kasama ng isang patak ng dugo. Parang isang malaking pinto ang nagsara, pinipigilan ng sinuman na pumasok. Ang mga cultivator sa paligid ay nagkalat ng may kalungkutan. May ilan na ayaw pa umalis at nanatili pa ng ilang araw bago tuluyang umalis. Bumalik sa kanyang tahimik na estado ang East Demon Spirit Sea. Sa loob ng Demon Spirit Land, ang naglalagablab na araw ay nakabitin sa langit. Ang alon ng init ay gumagalaw kasama ang hangin sa ibabaw ng lupa. Ang mga bangkay sa lupa ay amoy nabubulok, na umaakit sa maraming mga buter na umiikot sa mga bangkay, sinisipsip ang amoy ng kamatayan. Ito ay isang sulok lamang ng Fire Demon Country. Kung titingnan ng buong bansa, puno ito ng mga bangkay. Sa ilalim ng alon ng init, mabilis silang nabulok, at ang hangin ay tinatangay ang kanilang mga damit, na ipinapakita ang kanilang itim na balat. Isang malaking digmaan ang kumakalat sa buong Fire Demon Country habang ang Soul Refining Tribe ay umaatake. Ang lahat ng makapangyarihang tao na kalat sa bansa ay bumagsak. Kung hindi sila sumuko, namatay sila. Ang kabisera ng Fire Demon Country, kung saan isang sa siyam na sinaunang demonyo ay nanirahan, ay ngayon ang huling puwersa na natira. Ang lugar na ito ay okupado ng isang elite army ng Fire Demon Country. Tinawag itong Fire Demon Spirit Army. Mayroon silang 2 commander-in-chief at 8 demon general na nagtatanggol sa fort. Bagaman malaki ang nawala ng Fire Demon Spirit Army, kumpara sa ibang puwersa, sila pa rin ang pinakamakapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit nakuha nila ang kabisera at ipinagpatuloy ang natirang bahagi ng Fire Demon Country. Sa sandaling ito, ang hukbo ng Soul Refining Tribe ay pinalibutan ng kabisera ng Fire Demon Country. Maraming tao ang lumulutang sa langit na may maraming malaking bandila sa kanilang paligid. Isang makapal na itim na ulap ang bumabalot sa buong lugar. Ang matalim na sigaw mula sa mga soul fragment ay hindi tumitigil at hinahaplos ang buong mundo. Ang mga pag-iyak ng mga kaluluwang malungkot ay naging tanging tunog na natira sa mundo. May isang estatwa ng bato sa loob ng Soul Refining Tribe Army sa labas ng mga pinto ng kabisera ng Fire Demon Country. May ilang tribo na miyembro na may dalang estatwa. Ang mga nagdadala ng estatwa ay puno ng pagmamataas.
Ang pagiging pinili mula sa milyon-milyong miyembro ng tribo upang dalhin ang estatwa ng kanilang ninuno ay isang kaluwalhatian na dumarating lang isang beses sa buhay. May isang matandang lalaki sa langit na puno ng karangyan. Nagsusuot siya ng itim na balabal at may 12-dosenang malalaking bandila sa paligid niya na bumubuo ng isang itim na buhawi. Demon General Charming Wood at Golden Scorpion, magsusuko ba kayo? Ang boses ng matandang lalaki ay parang isang bugzo ng malamig na hangin. Sa sandaling lumabas ang kanyang boses, isang matalim na huni ang dumating mula sa itim na buhawi sa paligid niya. Hindi masama ang boses ng matandang lalaki, ngunit ang milyon-milyong miyembro ng Soul Refining Tribe na pinalibutan ng kabisera ay sabay-sabay na umatungal. Magpapasurrender ba kayo? Ang sigaw ng milyon-milyong tao ng sabay-sabay ay hindi matutumbasan. Parang ang buong mundo ay nanginginig, at walang kidlat na makakapantay rito. Ito ang dahilan kung bakit nanginginig ang isipan ng mga natirang sundalo sa loob ng kabisera. Ang ilan sa kanila ay nakaramdam ng isang pagsabog sa kanilang isipan, at nawalan sila ng malay habang dumudugo mula sa kanilang mga butas ng katawan. Uyang Hua, huwag mong kami itulak ng sobra. Isang galit na boses ang lumabas mula sa pader, pagkatapos ay lumabas ang isang malaking lalaki na nakasuot ng armor. Ang armor na ito ay parang isang alakdan, at ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Puno ng puot ang kanyang mga mata habang tumakbo siya, ngunit hindi patungo kay Uyang Hua. Sa halip, tumakbo siya patungo sa itim na estatwa sa gitna ng mga tao. Kapag namatay man ako, sisirain ko ang bagay na to. Mabilis ang malaking lalaki. Agad siyang nakarating sa tabi ng estatwa. Itinaas niya ang kanyang kamay at binagsak ito ng may kalakasan. Ngunit ang kakaibang bagay ay ang lahat ng mga miyembro ng Soul Refining Tribe ay nagpakita ng mga ekspresyon ng pang-uuyam. Pati si Uyang Hua ay ngumisi at hindi siya tinangkang pigilan. Sa sandaling ibinagsak ng malaking lalaki ang kanyang kamay, isang napakalamig na tinig ang umalingaw sa kanyang mga tainga. Maglalakas loob kang sakta ng estatwa ng aking Panginoon. Mamatay ka. Isang karaniwang tao ang dumaan kasabay ng tinig na iyon. Ang taong ito ay nakasuot ng itim na balabal at may napakalamig na ekspresyon. Kung ang sinuman ay nakakakilala kay Wang Lin, sila ay magugulat dahil ang ugali ng taong ito ay may halos 60% hanggang 70% na pagkakatulad kay Wang Lin. Ang taong ito ay lumakad pasulong at magaan na inihagis ang isang suntok. Sa sandaling iyon, maraming soul fragment ang lumabas mula sa kanyang katawan at pumasok sa kanyang kamao, na bumuo ng isang bagyong lakas. Ang malakas na bagyong ito ay mabilis na bumangga sa malaking lalaki. Ang malaking lalaki ay umubo ng dugo at ang armor sa kanyang katawan ay napunit. May tunog ng pagbasag ng kanyang mga buto mula sa loob ng kanyang katawan. Ang pinakamalakas na miyembro ng Soul Refining Tribe, 13. Ang malaking lalaki ay nagpakita ng mapait na ngiti habang ang kanyang katawan ay nagkabasag. Wala na siyang lakas, at pagkatapos ng isang malubhang sugat, siya ay agad na namatay. Si Uyang Hua ay tumawa, pagkatapos ay itinuro ang kabisera ng Fire Demon Country at nagsabi, "Soul Extinguish." Pagkatapos niyang magsalita, kinuha ng milyon-milyong miyembro ng tribo ang kanilang mga soul flag at ang walang hanggan na mga kaluluwa ay ramaga sa palabas, binabalot ang buong kabisera ng Fire Demon Country ng itim na ulap. Ang itim na ulap ay dahan-daang papalapit sa kabisera. Sumuko na, isang babae na nakasuot ng asul na armor sa pader ng kabisera ng Fire Demon Country ay napabuntong hininga. Sa sandaling ito, ang Fire Demon Country ay naging kabisera ng Soul Refining Tribe. Ang Soul Refining Tribe ay naging isa sa 9 na puwersa ng Demon Spirit Land. Ang itim na estatwa ay ilalagay kung saan nakatayo ang sinaunang estatwa ng demonyo at magiging espiritual na pundasyon para sa Soul Refining Tribe. Habang ang 13 ay nagsimula ng maglakad patungo sa kabisera, ang kanyang katawan ay nanginginig ng malakas at ang kanyang malamig na ekspresyon ay nagbago. Pinalitan ito ng kasiyahan na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming siglo, at bigla niyang itinanghal ang kanyang ulo. Ang aming ancestor ay bumalik na. Kabanata 978. Ang poot ni Yao Zizo, 1. Sa sandaling ito, ang langit sa itaas ng Demon Spirit Land ay dumaan sa isang nakakagulat na pagbabago. Ang mga layer ng vortex ay lumitaw sa langit na para bang maghihiwalay sa kalangitan. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagdulot ng takot sa mga naninirahan sa Demon Spirit Land, at lahat sila ay tumingala sa langit. Ang vortex ay kumalat sa langit hanggang sa halos takpan ang buong langit sa ibabaw ng Demon Spirit Land. Ang vortex ay umiikot ng mabilis tulad ng isang bagyong bumagsak mula sa kalangitan. Sa Demon Spirit Land, may isang malalim na bangin sa Wood Demon Country. Ang lugar na ito ay napaka-remote, at ang kailaliman ng bangin ay puno ng lumot. Ang lugar ay napakamahalumigmig, at tuwing madaling araw, madalas itong natatakpan ng makapal na hamog. Sa sandaling ito, may bahagyang hamog na natira ngunit unti-unting nawala sa ilalim ng araw. Habang unti-unting nawawala ang hamog, naging malinaw ang isang lawas sa ilalim. Ang lawa na ito ay parang ibabaw ng isang salamin. Walang mga alon na makita.
Ngunit nang lumitaw ang vortex, nagkaroon ng mga alon sa lawa. At isang bagay na dahan-daw ang lumabas mula sa gitna ng mga alon. Sa simula, hindi pa malinaw kung ano ito, ngunit nang magtagal, kitang-kita na ito ay isang mukha. Ito ay isang demonyong mukha. Ang kagwapuhan nito ay hindi katulad ng isang karaniwang tao, lalo na ang madilim na liwanag na nagmumula sa kanyang mga mata. Tahimik siyang tumingin sa langit at nagpakita ng isang ngiti ng demonyo. Sa wakas, dumating kayo, matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Sa sandaling ito, sa kabilang dulo ng Demon Spirit Land, may isang malawak na damuhan. May mga bulaklak sa demuhang ito, at bago pa man makalapit, naamoy na ang amoy ng mga damo. Ang amoy na ito ay napakabangong bango, ngunit may kakaibang epekto. Kapag may nakaromansa mula sa Demon Spirit Land na naamoy ito, sila ay makakaramdam ng ginhawa. Dahil dito, sa paglipas ng panahon, maraming tribo ang lumitaw sa dambahang ito. Nag-expand din ang Soul Refining Tribe dito, ngunit ang nakakagulat ay agad na nawawala ang kapangyarihan ng mga Soul Flag sa lugar na ito. Para bang ang mga Soul Fragment na nasa loob nito ay hindi makalabas. Kung sa pilitang PayPal abisan, mabilis na maglalaho ang mga Soul Fragment isa-isa. Dahil dito, iniwasan na ng Soul Refining Tribe ang lugar na ito. Kung titingnan mula sa taas, makikita na ang demuhang ito ay napakapangkaraniwan. Ngunit kung isang eksperto sa mga limitasyon ang tumingin, agad natatakpan ang kanilang noo ng malamig na pawis. Punong-puno ang lugar na ito ng napakalalaking limitasyon, at hindi matukoy kung ilang mga limitasyon ang naruroon. Kung ito ay ma-activate, may kakayahang wasakin ang buong mundo. Walang nakakaalam na may isang napakabigat na ancient transfer array sa ilalim ng dambahang ito. Kung susundan ng pinagmulan nito, babalik ito bago ang pagbagsak ng Celestial Realm. Celestial Realm Formation. Sa pamamagitan ng formation na ito, pati na rin ang isang espesyal na pamamaraan at token, maaari kang makapasok sa isa sa 5 Celestial Caves. 4 sa 5 Celestial Caves sa Demon Spirit Land ay natagpuan na. Tungkol sa ika-5 kuweba, walang nakakaalam kung nasaan ito. Tanging sa pamamagitan ng pagbubukas ng panloob na bahagi ng 4 na iba pang kuweba ay magbubukas ang ika-5 kuweba. Ang Celestial Cave na konektado sa transfer array na ito ay puno ng Celestial Spiritual Energy, at walang anuman sa loob nito ang karaniwan. Gayunpaman, bagaman pakiramdam ito ay parang Celestial Realm, napaka-empty ng itsura nito na may konting lamig. Parang magiging malamig at nag-iisa ang isang tao pagkatayo pa lang dito. Ang Celestial Cave na ito ay zigzag-shaped at puno ng mga pavilion. May isang batang lalaki na nakaupo sa loob ng isang mataas na pagoda. Siya ay napakagwapo at may aura ng isang Celestial. Hawak niya ang isang scroll na gawa sa kawayan. May isang tasa ng tsaa sa lamesa sa tabi niya. Ang init mula sa tsaa ay naging mga bulaklak sa hangin bago dahan-daang nawala. Paminsan-minsan ay umiinom siya mula sa tasa, at ang kanyang ekspresyon ay napakakalmado. Gayunpaman, nang lumitaw ang vortex, inilapag ng lalaki ang scroll at tumingin sa malayo. Para bang ang kanyang mata ay kaya niyang tumtsuan sa walang hangganan ng hangin at makita ang mga pagbabago sa labas. Dumating sila. Ang nagsalita ay hindi siya kundi isang babae na pumasok mula sa labas. Siya ay napakaganda ngunit medyo payat. May bilog na mukha siya at magagandang mata na kaakit-akit. Nagsusuot siya ng isang light blue na damit na may puting pantalon at asul na bordado. Mula sa malayo, makikita ang kanyang matipunong mga hita. Bagamat mukhang mahina, nagiging mas babae siya. Ngumiti ang lalaki habang maingat na tinitingnan ng babae at nagsabi, "Matagal na tayong naghintay. Sana magtagumpay tayo ngayon." Umupo ang babae sa tabi at malumanay na tinitingnan ng lalaki at tumawa. "Matagal na tayong nagplano. Hanggat mag-iingat tayo, naniniwala ako na walang aksidente." Nagngitian ang dalawa at ang pakiramdam ng magkasintahan ay nagbigay init sa kanilang mga puso na nagpapatuloy. Kahit ang wala ng laman na kuweba ay hindi na malamig, para bang ang isang init ay kumalat. Ang magkasamang magka-cultivate ay ang magkasintahan na hindi umalis sa kuweba mula nang dumating. Sina Wang Wei at Hu Huan. "Kumusta siya?" Tanong ni Wang Wei habang kinuha ang scroll na gawa sa kawayan. Siya ay napakagwapo at hindi mukhang matanda, para bang isang tunay na binata. Ngunit ang kanyang pagmamalaki na nakatago sa mga mata ay nagpapakita ng kaluwalhatian na marahil mayroon siya ng maraming taon na ang nakalipas. Tawa si Hu Huan at malumanay na nagsabi, "Ang espiritu ng espada na ito ay matibay ang determinasyon. Nasa ika-8 layer na siya ng Immortal Spirit Method na ibinigay mo sa kanya at malapit na siyang pumasok sa ika-9 na layer. Kung walang mga aksidente, malapit na siyang magtagumpay." Ang mga mata ni Wang Wei ay puno ng paghanga habang tumanggo. "Ganun ba? Kung ganun, hindi ko siya tinulungan ng wala sa panahon." Nang magsalita siya, bahagya siyang naging malungkot at umiling. "Pero nalilito pa rin ako. Hindi ba patay si Qing Shuang? Kung hindi, paano niya na-reform ang Rain Celestial Sword at naging espiritu ng espada siya?"
Sayang lang, ayaw niyang magsalita, at hindi ko nais saktan ang damdamin ni Qing Shuang, kaya't mahirap pag-usapan ang kanyang mga alaala. Si Hu Huan ay malumanay na nagsabi, baka buhay pa si Little Sister Qing Shuang. Ang sandaling lumitaw ang vortex, hindi lamang ang lawa sa bangin at ang Celestial Cloud Cultivation Couple ang tumugon. Isang malaking pagbabago ang nangyari sa ilalim ng palasyo ng Wind Demon Country. Ito ay ang banal na lugar ng Wind Demon Country. May isang malawak na kagubatan ng mga kuweba na parang pukyutan sa ilalim ng lupa, na ang kabisera ng Wind Demon Country ang sentro. Bawat kuweba ay may maraming mga tunnels na magkakonekta. Sa huli, lahat sila ay magtatagpo sa malaking kuweba sa ilalim ng imperial na palasyo. Ang mga kuweba ay puno ng mga kalansay na may kulay itim-purpura at naglalabas ng amoy ng kamatayan. Sa sandaling lumitaw ang amoy ng kamatayan, agad itong sumisipsip ng mga tunnels na konektado sa mga kuweba. Lahat ng amoy ng kamatayan mula sa maraming kuweba sa Wind Demon Country ay tatago sa kuweba sa ilalim ng imperial na palasyo. Ang kuweba na ito ay napakalaki, hindi bababa sa 10,000 talampakan ng lapad. Sa gitna ng kuweba ay may isang matayog na haligi, at isang babae ang nakaupo sa tuktok ng haligi. Ang hitsura ng babaeng ito ay sobrang nakakatakot. Maraming mga pangit na peklat ang naroon sa kanyang mukha. Hindi mabilang na sugat na hindi mabilang sa isang tingin. Bagamat ang mga sugat ay nagsarado na, dumadaloy ang dugo sa mga ito tuwing siya ay nag-cultivate, kaya't naging pula ang mga ito. Parang may mga centipedes na gumagapang sa kanyang mukha. Hindi lang ang kanyang mukha, kundi pati na rin ang kanyang mga braso ay puno ng mga pangit na peklat. May isang dagat ng amoy ng kamatayan sa ilalim ng haligi na kinalalagyan ng babae. Ang ilan sa amoy ng kamatayan ay dumarampi sa kanya at pumapasok sa kanyang mga peklat. Tuwing nangyayari ito, nanginginig ang katawan ng babae para bang siya ay nakakaranas ng hindi matiis na sakit, ngunit lagi niyang kinakagat ang kanyang mga ngipin at tiniis ito. Wang Lin. Ako, si Yao Zizo, kailangang tiisin ang lahat ng sakit na ito dahil sa iyo. Napupuot ako at hindi ko kayang kainin ang iyong laman upang maghayganti para sa aking ama. Hanggat maaari kitang patayin, ano ang halaga ng sakit na ito? Kung maaari kitang patayin, ano kung isinakripisyo ko ang aking itsura? Ang mga mata ng babae ay puno ng matinding puot. Hindi niya makakalimutan ang pakiramdam ng kawalan ng magawa nang magising siya sa Demon Spirit Land tungkol sa panganib ng kanyang ama. Tapos bigla siyang nakaramdam ng sakit sa kanyang puso, na nagpapahayag ng koneksyon ng dugo na malamang hindi na nakaligtas ang kanyang ama. Sa puntong iyon, ang puot kay Wang Lin ay halos umabot sa pinakamataas na antas. Upang makaganti, isinusumpa niyang isakripisyo ang lahat. Alam niyang kailangan niyang humingi ng tulong mula sa Ancient Demon dito upang mapataas ang kanyang cultivation level. Siya ay nagsikap ng husto at dumaan sa mga paghihirap at kahihiyan na parang mga bangungot. Sa huli, nakamtan niya ang pagkilala mula sa Ancient Demon ng Wind Demon Country. Pumasok siya rito at nagsimula ng inheritance. Hindi niya kailanman malilimutan ang sandali ng pagtanggap ng Wind Demon's inheritance, ang demonyong tinig na umalingaw sa kanyang puso. Maaaring ibigay ko sa iyo ang lakas, sapat na kapangyarihan upang maghayganti. Ngunit ang presyo nito ay ang iyong divine sense at kaluluwa ay unti-unting mabubura hanggang maging katawan ko na ikaw. Handa ako, basta makapaghigantay ako. Huminga ng malalim si Yao Zizo at nagsimulang sumipsip ng amoy ng kamatayan, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit na para bang nais na niyang mamatay. Habang siya ay sumisipsip nito, itinaas niya ang kanyang kanang kamay, na naging ganap na asul, at ang kanyang mga kuko ay naglabas ng malamig na kislap. Pagkatapos huminga ng malalim, walang awa niyang pinutol ang sugat sa kanyang kaliwang braso. Dumating ang matinding sakit mula sa kanyang braso, na nagdulot ng panginginig sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang ekspresyon ay manhid dahil matagal na siyang sanay sa sakit. Sa sandaling ito, walang katapusang amoy ng kamatayan ang pumasok sa sugat sa kanyang braso. Habang patuloy ang walang katapusang amoy ng kamatayan na pumapasok, ang sugat ay unti-unting nagsara hanggang magbunga ng isang peklat. Wang Lin, hindi kita bibitawan. Ang sigaw mula sa kanyang kaluluwa ay parang isang bagyong pumuno sa kalangitan. Kabanata 999. Ang puot ni Yao Zizo, 2. Sa sandaling ito, lumabas si Wang Lin mula sa vortex sa langit. Nang siya'y lumitaw, ang kanyang isipan ay kumalog at bigla siyang tumingin patungo sa Wind Demon Country. Pakiramdam niya ay may nakatagong matinding galit laban sa kanya. Ang pakiramdam na ito ay nagtagal lamang ng isang sandali bago nawala, na parang hindi ito nangyari. Sa likod niya, lumitaw sina Sito Nan at ang iba pa. Sila'y lumulutang sa hangin at tumingin pababa. Maliban kay Master Halloween, ito ang unang pagkakataon na nakarating ang iba pa rito. Bagamat ang tatlong magkakapatid na Chen ay kabilang sa isang rank 7 na bansa, hindi sila interesado noon sa Demon Spirit Land. Ngunit ngayong nandito na sila, hindi nila maiwasang magmasid. Pagbalik sa isang pamilyar na lugar, nakaramdam si Wang Lin ng pagsisisi. Ang unang naiisip niya ay hindi ang pumunta sa Celestial Cave kundi ang bisitahin ang Soul Refining Tribe.
Noong mga panahoy napilitan siyang tumakas, kaya't nagmamadali siya. Ngayon na naiisip niya ito, nakaramdam siya ng pagsisisi. Ang Soul Refining Tribe ay itinatag upang tuparin ang huling hiling ni Master Dontian. Nais ko ring malaman kung naroroon pa sila, pati na rin si 13, hindi malimutan ni Wang Lin ang tapat na si 13 na palaging sumusuporta sa kanya. Sa kanyang buhay, isa lamang ang nakatagpo niyang taong tapat tulad ni 13. Nang maalala si 13, isang tao pang pumasok sa isip ni Wang Lin. Si Hu Pao. Ang katapatan ni 13 at ang pagtataksil ni Hu Pao ay nagbigay ng matinding contradiction na na-engrave sa isipan ni Wang Lin. Hindi niya malilimutan kung paano siya pumasok at pumatay ng higit sa 100,000 tao sa lungsod ng Demon General upang iligtas ang 2 tao. Nang panahong iyon, hindi niya alam na tinalikuran na siya ni Hu Pao, ngunit kahit na alam niya, gagawin pa rin niya ito. Hindi niya malilimutan kung ano ang sinabi niya noong araw na iyon habang tinitingnan ng kalangitan, parang gusto niyang patunayan ang kanyang Dao. May mga bagay sa mundong ito na nakatakda at may mga hindi. Ang mga cultivator ay naghahanap ng immortalidad at ng pagtakas sa tadhana. Karaniwan, iiwasan nila ang sakuna at tatanggapin ng langit. Si 13 at si Hu Pao ay walang kinalaman sa akin. Pinagtanggol ko ang kalooban ng Demon General, ibig sabihin, nilabanan ko ang Demon Country. Hindi na kailangan pang pag-isipan ng mga taong tanging pakinabang lang ang iniisip. Hindi ako isang guro o isang masama. Hindi ako tapat o mapagkunwari. May mga bagay lang sa mundong ito na kailangan kong gawin. Ngunit ako, si Wang Lin, ay lumalakad sa mundong ito hindi upang sundan ang Dao ng langit, kundi upang wala akong pagsisisi sa aking puso. Sa ganitong pananaw, hindi ako nararapat maging isang cultivator. Ngunit may mga bagay na kailangan kong gawin. Kung hindi ko mailigtas si 13, anong daw ang hinahanap ko? Si Wang Lin ay nagbuntong hininga habang tinitingnan ang pamilyar na mundo. Hinaplos niya ang kanyang bag of holding at isang compass na kasing laki ng palad ang lumitaw sa kanyang kamay. Ito ang isang bagay na kinakailangan upang pumasok sa ika-4 na kuweba. Ibinigay ito kay Sitonan at ipinaliwanag ang mga detalye tungkol sa pagpapalaya ng ilang mga restrictions, tiningnan ni Sitonan si Wang Lin ng may kahulugan. Naiintindihan niya si Wang Lin at alam niyang pupuntahan niya ang mga lumang kaibigan. Dahil dito, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Sa kanyang cultivation, kasama si Master Halloween, ang babaeng naka-silver, ang 3 magkakapatid na Chen, at si Big Head, hindi magiging mahirap na sirain ang mga restrictions. Ang tunay na kahirapan ay malamang nasa huling restriction. Binuksan ni Sitonan ang token ayon sa paraan ni Wang Lin. Sila ay nawala at pumasok sa Celestial Cave upang simulan ang pagbasag sa mga restrictions ng may lakas. Napakaraming restrictions sa loob ng Celestial Cave. Tanging sa pamamagitan ng pagbabalikwas sa lahat ng ito, makakapasok sila sa core, at iyon ang kanilang target. Hindi tulad ng All-Seer at Ling Tianhao, na nasira na ang lahat ng restrictions sa kanilang mga kuweba, ang progreso ni Wang Lin ay kulang. Bukod pa rito, hawak pa rin ni Wang Lin ang token sa kuweba sa kanyang mga kamay. Hanggang siya ay nasa Demon Spirit Land, maaari siyang pumasok sa kuweba anumang oras. Sa kasalukuyang cultivation ni Wang Lin, kailangan lang niyang gumawa ng ilang maliit na pagbabago sa token upang hindi maapektuhan sina Sitonan at ang iba pang mga kasamahan ng espiritu ng kuweba. Matapos masolusyonan ang problemang ito, nag-isip si Wang Lin sandali, pagkatapos ay dahan-daw ang pinakalat ang kanyang divine sense. Sa kanyang kasalukuyang Nirvana Scryer cultivation, madali niyang naabot ang buong Demon Spirit Land gamit ang kanyang divine sense. Sa sandaling kumalat ang divine sense ni Wang Lin, ang kanyang divine sense sa itim na estatwa na sinasamba ng Soul Refining Tribe ay biglang naglabas ng itim na liwanag. Ang itim na liwanag ay puno ng walang katapusang lamig, at isang misteryosong puwersa ang tumama sa kalangitan. Nang ito ay humipos sa divine sense ni Wang Lin, sila ay nagtagpo. Ang itim na liwanag mula sa estatwa ay unti-unting naging mas malakas, hanggang sa natakpan nito ang higit sa kalahating kalangitan sa ibabaw ng Fire Demon Country. Hindi makapaniwala ang mga miyembro ng Soul Refining Tribe habang tinitingnan nila ang estatwa ng kanilang ninuno. Hindi tiyak kung sino ang unang nag-react, ngunit agad na may mga lumuhad sa lupa. Mabilis na ang halos lahat ng miyembro ng Soul Refining Tribe ay lumuhad na may kasamang kasiyahan sa kanilang mga mata. Ang espiritu ng ninuno ay nagpakita. Ang espiritu ng ninuno ay nagpakita. Ang mga sigaw ay kumalat tulad ng mga rumbling echo sa buong lungsod. Ang mga mata ni Uyang Hua ay nagpakita ng hindi paniniwala, at tinitingnan niya si 13. Sa sandaling ito, nanginginig si 13 habang tinitingnan ang kalangitan. Mayroon siyang malabong pakiramdam. Ang ninuno ay nagbalik. Huminga ng malalim si Uyang Hua at ang kasiyahan ay kumislap sa kanyang mga mata. Tinuturing niyang lubos si Wang Lin, ngunit higit pa sa respeto, may takot siya. Dahil sa takot na ito, kahit pa lumaki pa ang Soul Refining Tribe, hindi niya kayang magtangkang magtaksil. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumikislap at nagpapakita ng kakaibang liwanag.
Natural niyang nakita ang Soul Refining Tribe gamit ang kanyang Divine Sense at napansin na ito ay labis na lumago. Hindi ito ang mahalaga. Ang hindi niya kayang paniwalaan ay ang misteryosong puwersa na kakatapos lang makipag-isa sa kanyang Divine Sense. Nagsanay si Wang Lin ng higit sa 1,000 taon at nakatagpo ng iba't ibang uri ng puwersa. Ngunit hindi pa siya nakatagpo ng katulad nito. Hindi niya matukoy kung anong uri ng pakiramdam ito, ngunit sa sandaling nakipag-isa ang misteryosong puwersa sa kanya, naramdaman niya ang mga imahe na dumaan sa kanyang isipan. Walang exception, lahat ng mga imaheng ito ay tungkol sa Soul Refining Tribe na nagsasamba sa estatwa. Lahat ng ito ay puno ng hindi maipaliwanag na pagka-fanatic. Parang hanggat ang estatwa ay magbigay ng utos, susundin nila ito anuman ang halaga. Kahit na mawalan sila ng buhay, wala silang pagsisisi. Ang ganitong uri ng nakakatakot na kasabikan ay naging sanhi upang magulat si Wang Lin. Ito ang pagsamba ng milyon-milyong miyembro ng Soul Refining Tribe sa estatwang ito sa nakalipas na daan-daang taon na lumikha ng kakaibang puwersa na hindi pa kayang maunawaan ni Wang Lin. Habang nag-iisip, humakbang si Wang Lin at biglang nawala. Nang siya ay muling lumitaw, siya ay nasa itaas ng kabisera ng Fire Demon Country. Dito, nakita niya ang eksena ng milyon-milyong tao na lumuluhod. Kapag pinag-usapan ng milyon-milyong tao, maaaring mukhang hindi marami, ngunit nang makita ito ng personal, nakita niya ang isang walang katapusang dagat ng mga tao na bumabalot sa buong lupa. May mga bandila na nakatayo sa buong paligid na sumasayaw sa hangin, at ang mga hiyaw ng mga soul fragments ay pumuno sa mundo. Nang lumitaw si Wang Lin, lahat ng soul fragments ay naglabas ng matalim na sigaw na parang nakatagpo sila ng kanilang tunay na amo. Nanginginig ang katawan ni Uyang Hua at ipinakita ang kasiyahan na hindi niya ipinakita sa loob ng daan-daang taon. Nakatulala siyang tumingin kay Wang Lin at nagsabi, ang Uyang Hua ay bumabati sa ninuno. Ipinagdiriwang ko ang pagbabalik ng ninuno. Pagkatapos niyang magsalita, mabilis na tumingala ang ilang tao at nakita si Wang Lin. Halos lahat ng miyembro ng tribo na nakakita kay Wang Lin ay nakaramdam ng kalituhan sa kanilang utak. Wala nang alinlangan at agad nilang nakilala si Wang Lin bilang ang kanilang ninuno, si Wang Lin. Lahat ng ito ay dahil sa estatwang ito. Isang ukit ito ni Wang Lin. Ninuno. Totoo nga ang ninuno. Ang ninuno ay nagbalik. Hindi tayo iniwan ng ninuno. Ang ninuno ay nagbalik. Ang mga sigaw ng gulat at kasabikan ay kumalat na parang kulog. Ang milyon-milyong tao ay nagalak ng sabay-sabay, at ang kanilang pagsigaw ay nagdulot ng pagyanig sa lupa. Pati ang mga ulap sa kalangitan ay napilitang umatras. Maligayang pagdating, ninuno. Hindi tiyak kung sino ang unang nagsabi, ngunit kalaunan, milyon-milyong miyembro ng Soul Refining Tribe ang sumigaw ng sabay-sabay. Maging si Wang Lin ay nakaramdam ng pagkagulat sa lakas ng tunog. Kahit na si Wang Lin ay may matinding mental na lakas, nagulat pa rin siya. Klaro niyang naramdaman ang puting gas na lumabas mula sa mga tao at tumungo sa estatwa sa gitna ng kabisera. Inabsorb ng estatwang iyon lahat ng iyon, naging mas makinis at nagbigay ng isang demonyong pakiramdam. Ang mga mata ng mga miyembro ng Soul Refining Tribe ay puno ng kasiyahan na labis na ikinagulat ni Wang Lin. Si 13 ay dumaan sa karamihan at lumuhod sa harap ni Wang Lin. Bagamat nanginginig ang kanyang katawan, ang kanyang tinig ay ang pinakamalakas na narinig sa loob ng daan-daang taon. Ang 13 ay bumabati sa pagbabalik ng ninuno. Ang mga salita ni 13 ay nag-apoy ng kasabikan ng mga miyembro ng tribo. Bukod pa rito, mas maraming puting gas ang lumutang mula sa bawat isa at pumasok sa itim na estatwa. Nagsimulang magwagayway ang mga soul flags, na parang isang itim na dagat na biglaang sumabog. Ang mga soul fragments ay lumabas mula sa mga bandila at bumalot sa buong Fire Demon Country ng isang itim na ulap. Ang dami ng soul fragments ay hindi maipaliwanag. Habang tinitingnan ng mga miyembro ng Soul Refining Tribe, nakita ni Wang Lin na may mga pamilyar siya sa kanila, kahit hindi niya maalala ang mga pangalan. Sila ay mga matatandang naruroon noong huling pagkakataon na siya ay nandyan. Nakabalik ako. Ang tinig ni Wang Lin ay dahan-daang kumalat at bumagsak mula sa kalangitan patungo sa mga tainga ng bawat isa. Bagamat tatlong simpleng salita lamang, ang mga salitang ito ay parang kidlat na bumagsak mula sa kalangitan. Ang lahat ng miyembro ng Soul Refining Tribe ay nagsimulang magdiwang. Habang nagsisigawan ng Soul Refining Tribe, unti-unting bumaba si Wang Lin at lumapag sa pader ng kabisera ng Fire Demon Country. Nagbalik siya dito pagkatapos ng daan-daang taon. Kabanata 1000. Ang kakaibang itim na rebulto. Ang pagbabalik ni Wang Lin ay nagdulot ng kasabikan sa mga kasapi ng Soul Refining Tribe. Ang Fire Demon Country ay pinalitan ng pangalan at tinawag ng Soul Refining Sect ni Wang Lin. Ang Soul Refining Sect ay may milyong-milyong disipulo. Kung bibilangin mo lahat ng mga fragment ng kaluluwa na nakolekta ng mga disipulo, ito ay magiging isang hindi mabilang na bilang. Maaaring sabihin na ang Soul Refining Sect ay hindi magiging mahina kahit sa isang rank 7 na bansa ng pagsasanay.
Tumingin si Wang Lin sa langit at bamulong, Senior Dun Tian, natupad na ng disipulo ang pangako noong panahoy. Bagamat hindi kumpleto ang pamamaraan ng pagsasanay ng milyong-milyong disipulo ng Soul Refining Sect, ngayon na siya ay bumalik, agad niyang inilabas ang kumpletong pamamaraan. Siyempre, hindi binago ang kahinaan na iniwan ni Wang Lin kung saan maaari niyang kunin ang mga fragment ng kaluluwa anumang oras. Nang mailipat lahat ng mga pamamaraan ng pagsasanay ng Soul Refining Sect sa mga disipulo, lahat sila ay pumasok sa isang ligayang yugto ng pagsasanay. Bukod pa rito, pagkatapos mag-isip ng matagal, iniwan ni Wang Lin ang isang kopya ng 9-cycle celestial refining tactic na nakuha niya mula sa kanyang ika-4 na senior na si Exi Ching mula sa Purple Divine. Ito ay naging isang ipinagbabawal na spell ng Soul Refining Sect. Kung ang 9-cycle celestial refining tactic ay maisasanay hanggang sa sukdulan, ito ay magiging lubhang makapangyarihan. Bagamat wala itong silbi kay Wang Lin, para sa mga disipulo ng Soul Refining Sect, ito ay parang isang celestial na spell. Bukod pa rito, gumawa si Wang Lin ng isang malaking desisyon. Pagkatapos maglagay ng maraming mga limitasyon, pumasok siya sa Treasure Pavilion sa ilalim ng takip ng hindi mabilang na mga fragment ng kaluluwa. Ang Treasure Pavilion ay selyado ni Wang Lin sa loob ng kanyang katawan. Madali siyang makakapasok dito sa isang pag-iisip, kaya't hindi na kailangan pang kunin ito. Mula nang makuha niya ito, isang beses lang niya ito kinuha. Ang pagkakataong iyon ay bago siya pumunta dito. Nagsagawa siya ng isang malaking bilang ng mga limitasyon sa planetang Water Spirit at binuksan ito. Lahat ng ito ay upang magbigay kay Situnan ng isang malaking yaman. Hanggang ngayon, naaalala pa rin ni Wang Lin ang nakalilitong ekspresyon ni Situnan nang matutunan niya kung ano ang Treasure Pavilion at kung ano ang ibig sabihin nito sa Celestial Realm. Ang ganitong klaseng ekspresyon ay bihirang makita kay Situnan. Matapos magbalik loob, kumislap ang mga mata ni Situnan. Kahit sa gabi, kumislap ang kanyang mga mata na parang araw, ipinapakita ang kasiyahan sa kanyang puso. Ang mga celestial spells ay nahahati sa mababa, katamtaman, at mataas na kalidad. Mayroon ding mga pinakamataas na kalidad na celestial spells, ngunit sa ngayon kahit ang isang kumpletong mababang kalidad na celestial spell ay maaaring magdulot ng kalamidad. Ang mga hindi kumpletong celestial spells ang pinakalaganap. Ang mga spell na hango mula sa mga hindi kumpletong celestial spells ay halatang mas mahina kaysa sa tunay na bagay. Tanging ang mga malalakas na cultivators ang may karapatang at lakas upang makuha ang mga kumpletong celestial spells. Gayunpaman, ang mga kumpletong celestial spells ay napakabihira. Wala nang pag-uusapan tungkol sa kumpletong katamtaman o mataas na kalidad ng celestial spells. Sapat na ang mga ito upang magpasabog ng kabaliwan sa kahit anong cultivator. Kahit ang mga cultivator sa Nirvana Shatterer stage ay matutulala sa ganito. Kung malaman nila na ang pinakamataas na antas ay naglalaman ng mga celestial spells na iniwan ni Celestial Emperor Baifan, maguguluhan din sila. Sa katunayan, ang Treasure Pavilion ay naglalaman ng karamihan sa mga celestial spells mula sa Thunder Celestial Realm. Higit pa rito, sa huling palapag, bukod sa mga spells ni Celestial Emperor Baifan, mayroon ding mga spells para sa mga Celestial Lords. Isa itong langit na yaman para sa mga cultivators ng Nirvana Scatterer. Kung ganito ang magiging reaksyon ng mga cultivator ng Nirvana Shatterer, hindi na kailangang sabihin kung paano magiging reaksyon ng mga cultivator ng Nirvana Scryer at Nirvana Cleanser. Kaya't si Wang Lin ay lubos na maingat tungkol sa Treasure Pavilion. Si Situnan ay nakakuha ng malaking benepisyo mula sa Treasure Pavilion. Ang kaligayahan sa mga mata ni Situnan ay nagpapakita kay Wang Lin na bagamat hindi tumaas ang antas ng pagsasanay ni Situnan, ang mga celestial spells na nakuha niya dahil sa kanyang talento ay gagawing isang nakakatakot na puwersa si Situnan para sa kalaban. Sa panahong iyon, pinili ni Wang Lin ang isang katamtamang kalidad na celestial spell na tinatawag na Gather Spirit. Pagkatapos itong maunawaan, ginamit niya ito upang makipagpalitan ng tulong mula sa tatlong magkakapatid na Chen. Ang kanilang mga mata ay kumikinang, at walang pag-aalinlangan nilang tinulungan siya. Sa sandaling ito, nagsimula maghanap si Wang Lin sa Treasure Pavilion at kumuha ng 4 na mababang kalidad na celestial spells. Ang kasalukuyang pagsasanay ng mga disipulo ng Soul Refining Sect ay nasa isang hindi pangkaraniwang estado. Magaling silang magkontrol ng mga kaluluwa at ang buong pagsasanay nila ay nakasalalay sa mga soul flags. Kaya't ang mga celestial spells na pinili ni Wang Lin ay lahat may kaugnayan sa mga kaluluwa. Ngunit, hindi nila kayang magtamo ng mga celestial spells. Natutunan ni Wang Lin ang mga batayan ng mga spells bago niya ito hatiin sa iba't ibang mga ipinagbabawal na spells na ipinamana. Tungkol naman kay Uyang Hua, hindi nagtipid si Wang Lin. Kumuha siya ng isang kumpletong mababang kalidad na celestial spell na tinatawag na Soul Refining Ascension, upang ibigay kay Uyang Hua bilang gantimpala sa kanyang daan-daang taon ng pagsusumikap. Hindi ibig sabihin na hindi nais ni Wang Lin na bigyan si Uyang Hua ng isang katamtamang kalidad na celestial spell, ngunit ang pagsasanay ni Uyang Hua ay sobrang kakaiba.
Kung gagamitin niya ang lahat ng 79 na soul flags, maaari siyang makipaglaban sa isang Ascendant Cultivator, ngunit kung wala ang mga flag, babagsak ang kanyang antas ng pagsasanay. Ang Soul Refining Ascension ay napakahirap para kay Uyang Hua upang sanayin. Matapos lahat ng ito, walang kasing halaga ang ibinigay na celestial spells. Tungkol kay 13, hindi nagtipid si Wang Lin. Pumasok siya sa Celestial Cave upang hanapin si Lei Ji at bumalik pagkatapos niyang makuha ang sapat na dugo. Si 13 ay nababad sa dugo ng Royal na Giant Demon Clan ni Lei Ji, na nagdulot ng malaking pagbabago sa kanyang katawan sa maikling panahon. Bagamat ang sakit ay hindi kayang tiisin ng karaniwang tao, tiniis ito ni 13. Sa huli, pagkatapos mag-alinlangan ng kaunti, kumislap ang mga mata ni Wang Lin at nagbuhos siya ng ilang patak ng kanyang sariling Royal Ancient God Blood sa pagitan ng mga kilay ni 13. Sa sandaling ito, ang katawan ni 13 ay nanginig ng malakas. Kahit na may matibay na lakas ng isip, hindi niya kayang tiisin ang sakit. Para itong may kumakain sa kanyang katawan. Matapos ang lahat ng ito, si 13, na muling isinilang sa pamamagitan ng sakit, ay nagbuga ng isang aura na parang isang demon god. Ang lakas ng kanyang katawan ay sapat na upang makipaglaban sa mga peak late stage Ascendant Cultivators, at puno siya ng walang katapusang potensyal. Hindi pa sapat ito, kaya kumuha si Wang Lin ng maraming yaman at tinunaw ang mga ito. Pagkatapos, ipinasok niya ang mga ito sa katawan ni 13 tulad ng pag-refine niya ng Celestial Guard, ngunit hindi niya sinira ang kaluluwa ni 13. Tiniis ni 13 ang sakit sa pamamagitan ng kanyang katapatan kay Wang Lin, at pagkatapos ipasok ang hindi mabilang na mga yaman, nagkaroon siya ng katawan ng isang Silver Celestial Guard. Kaya niyang tiisin ang atake ng isang Illusory Cultivator. Nananatili pa rin ang kanyang kamalayan, kaya't iba siya sa isang Celestial Guard. Sa huli, hindi rin ni Wang Lin piniling gawing Celestial Guard si 13. Marami ang nararamdaman ni Wang Lin para kay 13 dahil halos napanood niyang lumaki si 13. Sa puso ni Wang Lin, mayroon siyang dalawang disipulo. Ang nakatatandang disipulo ay si 13, at ang isa pa ay si Xi Qing noong nasa All Heaven. Hindi magiging kuripot si Wang Lin sa kanyang sariling mga disipulo, lalo na ang isa na tapat na tulad ni 13. Pinili niya ang isang katamtamang kalidad na celestial spell na tinatawag na Celestial Soul, hinati ito sa 3 bahagi, at ibinigay kay 13. Hanggat lubos na maisasanay ni 13 ang 3 bahaging ito, magagawa niyang ganap na isagawa ang Celestial Soul. Bukod kay 13 at Uyang Hua, may ilan pang mga leader na pinayagang magtamo ng mga ipinagbabawal na spells na inihanda ni Wang Lin para sa Soul Refining Sect. Hindi masyadong nakialam si Wang Lin sa Soul Refining Sect. Hinayaan niya silang mag-develop ng sarili nila. Pagkatapos turuan sila ng mga spells, kinuha ni Wang Lin ang karamihan sa mga yaman na kanyang nakolekta at ginamit ang mga ito para sa Treasure Pavilion ng sekta. Pinayagan niyang ibigay ni Uyang Hua at ng iba pang mga kasama ang mga ito sa mga disipulo na nakapag-ambag sa sekta. Matapos magawa lahat ng ito, natupad ni Wang Lin ang isang kanyang hiling. Pagkatapos, dumating siya sa harap ng isang estatwang bato nang hindi pinapayagang sinuman na sumunod sa kanya. Ang itim na estatwang bato ay inilipat na sa lambak sa likod ng palasyo. Hindi pamilyar si Wang Lin sa lugar na ito. Dati ay pumunta siya rito at pinalaya ang Ancient Demon na si Bei Lu, pinayagan niyang lumunin nito ang Ancient Demon Spirit dito. Hindi nagbago ang lambak at nanatili itong pareho tulad ng ilang daang taon na ang nakalipas. Nang tumayo dito, nagkaroon si Wang Lin ng ilusyon na bumalik siya sa mga nakaraang taon. Gayunpaman, ang estatwang bato na dating naglalaman ng Ancient Demon Spirit ay pinalitan na ng isang itim na estatwa. Ang itim na estatwa ay isang ukit ng imahe ni Wang Lin. Habang tinitingnan ng estatwa, nagkaroon si Wang Lin ng ilusyon na parang tinitingnan siya ng estatwa. Para bang buhay na ito? Bakit ganito? Kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Tinanong niya si 13 tungkol dito at nalaman niyang ito ay isang karaniwang bato na inukit sa imahe ni Wang Lin batay sa kanilang alaala. Noong simula, tanging ang mga taong nakakakilala kay Wang Lin lamang ang makakapansin na ito ay siya, at wala nang iba pang makakakilala sa kanya. Pagkatapos ng lahat, hindi naman sila mga mangguguhit. Masyadong magaspang din ang estatwa. Hindi masyadong magawa ni 13 at Uyang Hua. Ginawa nila ang ukit na ito upang manatili ang alaala ng kanilang ninuno sa kanilang mga puso, upang maging isang bagay ang estatwang ito na tulad ng estatwa ng mga ancient demons sa mga demon countries. Gayunpaman, ang kakaibang bahagi ay habang lumilipas ang panahon at lumalago ang Soul Refining Tribe, naging mas makinis ang estatwa dahil sa patuloy na pagsamba rito ng mga tao araw-araw. Ang ikinagulat ni 13 at ng iba pa ay hindi lamang ito naging makinis, kundi nagsimulang magbago ito ng dahan-dahan. Matapos ang ilang daang taon, ang estatwa na nagsimula bilang isang magaspang na estatwa ay nagbago hanggang sa magmukhang halos kasing tulad ni Wang Lin. Pati ang kanyang ancient aura mula sa pamumuhay ng higit sa 1,000 taon ay naramdaman. Naguluhan si 13 at ang iba pa tungkol dito. Ang tanging magagawa nila ay ituring ito bilang espiritu ng kanilang ninuno.
Ang estatwang bato na ito ay nagbigay ng curiosity kay Wang Lin. Hindi marami ang mga bagay na nagpapaisip kay Wang Lin, ngunit hindi niya namamalayan na nais niyang malaman ang dahilan sa likod nito. Pagkatapos ng lahat, ang estatwang bato na ito ay sobrang kakaiba. Nagkunot ang noo ni Wang Lin habang papalapit siya sa estatwa. Tinitigan niya ang estatwa at pagkatapos ay nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang pakiramdam na parang ang estatwa ay tinitingnan siya ay naging mas malinaw sa sandaling ito. Hindi tahimik ang paligid. Ang mga hiyawan mula sa soul refining sect ay naririnig mula sa malayo. Ngunit para kay Wang Lin, tahimik ang mundo, parang wala nang ibang naruroon kundi siya at ang estatwa. Isang kislap ng lamig ang nakita sa mga mata ni Wang Lin. Pagkatapos, ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang espada at dahan-daang ipinahid ito sa pagitan ng mga kilay ng estatwa.